Ang init ng araw ay dumadampi sa balat ni Lira habang pababa siya ng jeep mula sa terminal ng Cubao. Isa siyang dalagang 22 anyos mula sa Sariaya, Quezon. Payat, morena, may mahaba at makapal na buhok na karaniwang nakatali sa likod. Bitbit ang isang lumang backpack at maliit na bag na gawa sa banig. Naglakad siya papasok sa isang subdivision na tila ibang mundo sa kanyang kinagisnan. Huwag kang tumingin sa gilid-gilid, Lira, paalala ng sariling isip. Hindi ka turista, kasambahay ka dito. Tumigil siya sa harap ng itim na gate ng isang malaking bahay. Kuminang sa araw ang tansong plaka sa pader. Di Silvo Residence. Kumabog ang dibdib niya. Ang totoo, hindi niya alam kung ilang araw siyang maninilbihan dito. Ang sabi ng agency, malaki ang bahay, mabait ang amo, at may hiwalay na kwarto para sa kasambahay. Isang bagay na hindi lahat ng may bahay ay inaalok. Bumukas ang gate at isang lalaking naka-uniform ang sumilip. Kayo po ba si Lira? Tanong ng gwardya. Opo, ako po. Pinapasok siya at sa unang hakbang pa lang sa looban, ramdam ni Lira ang pagkakaiba ng mundong kanyang nilakhan. Sa mundong ito, may fountain sa gitna ng hardin. Mamahaling kotse sa garahe at malalaking bintana na may kurtinang puting organza. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng isang babaeng nasa late 30s. Matangkad, maputi, naka-polo dress at may makinis na kutis. Ito si Ma'am Isabel, ang amo. Elegante, malamig ang mga mata, mababaw ang ngiti. Magandang hapon po, ma'am, mahinang bati ni Lira habang nakayuko. Tumangon lang si Isabel. Sumunod ka, ipapakilala kita kay Don Lucio. Don? Hindi, sir? Hindi, mister. Napansin agad ni Lira ang bigat ng pamumuhay sa bahay na ito. May hangin, may katahimikan, pero may tila ba nakakubli sa tensyon sa pagitan ng mga tao. Pagpasok sa study room, isang lalaki nasa early 40s ang nakaupo. Maputi ang buhok sa gilid, matikas pa rin at may malalim na mata. Tumayo ito at tinapunan siya ng isang masusing tingin. Lira po, Don Lucio, sabi ni Isabel. Yung bago, magandang araw po. Bati ni Lira habang yumuko muli. Magaan ka bang matulog? Tanong ni Don Lucio, halos walang emosyon. Napatingin si Lira. Po? Maraming trabaho dito. Kailangan may lakas. Maraming responsibilidad. Napahinto ito saglit. Taong umaasa. Hindi alam ni Lira kung bakit may kakaibang dating ang pagkakabigkas ng salitang umaasa. Wala pang isang araw pero ramdam niyang tahanang ito ay may mga lihim. At siya, isang simpleng kasambahay ay tila magiging bahagi ng isang larong hindi pa niya nauunawaan. Sa likod ng bawat kwarto ay isang kwento at sa gitna ng kwentong ito, si Lira hindi lang basta taga-silbi. Siya ang magiging sentro ng isang kasunduang babaligtad sa kanyang mundo. Lira, itong magiging kwarto mo, sabi ni Isabel habang itinuturong isang silid malapit sa likod ng bahay. Maliit ngunit maayos. May kama, maliit na kabinet at bentilador sa gilid. Para kay Lira, ito ay mas maaliwalas kumpara sa dati niyang pinagsilbihan sa Sampaloc. Maraming salamat po, ma'am, magalang niyang tugon. Simulan mo bukas. Ayoko nakakakita ng alikabok. Ayokong naaamoy ang mantika. Malinis ang bahay na ito. Dapat pati mga tao sa loob ay malinis. Tumango si Lira. Sanay na siyang pagalitan kahit wala pang kasalanan. Isang klaseng depensa sa sarili ang katahimikang nilulun niya. Kinagabihan habang kumakain siya sa maliit na sulok ng kusina, napansin niya may paanasang tensyon sa pagitan ng dalawang katulong. Si Manang Nelia, ang matandang tagaluto, at si Joyce, ang isa pang kasambahay na mas matagal na sa bahay. Ang amo mo, bulong ni Manang habang naguhugas ng pinggan. Iba yan. Mabait pag may bisita, pero pag wala. Napatingin si Joyce kay Lira. Wala ka pa sa kalahati ng alam mo tungkol dito sa bahay. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Lira, bagamat may kaba sa tinig. Hindi lang basta-basta kasambahay ang hinahanap nila. Sagot ni Manang. May dahilan kung bakit ikaw ang pinili.
Madami na silang dinaan ng aplikante. Bakit ikaw? Mula probinsya pa. Bata pa. Maganda. Tahimik si Lyra, hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o magpasalamat. Kinabukasan habang nagpupuna siya ng mga estante sa may sala, biglang lumapit si Don Lucio. Tahimik itong nakamasid, nakapamulsa, parang may inaalala. Magandang umaga, Hudon, bati ni Lyra habang pilit na ngumiti. Minsan ba, Lyra, naisip mo kung anong silbi ng mga tulad mo? Tanong ni Don Lucio. Walang pasakalye. Napahinto si Lyra, hindi niya alam kung insulto o tanong yon na may lalim. Hindi ko po alam, mahinang sagot niya. Hindi lahat ng tao binibigyan ng pagkakataon na tumulong sa mas mataas na layunin. Kahit simpleng tao, pwedeng maging bahagi ng isang malaking plano. At bago siya makasagot, tumalikod ng lalaki at pumasok sa kanyang opisina. Habang nagsasampay ng mga nilabhan sa garden, natanaw niya si Ma'am Isabel sa terasa. Nakaupo, may hawak na wine glass. Malamig ang titig, hindi ngumingiti, hindi rin umiimik. Alam ni Lyra na hindi lang siya basta kasambahay. Nararamdaman niya, may inaasahan sa kanyang mag-asawang ito. At sa mga susunod na linggo, maunawaan niya kung gaano kalalim ang katagang hindi ka pinili dahil sa kakayahan mong maglinis, kundi dahil sa kakayahan mo na magdala ng buhay. Tahimik ang bahay ng mga De Silvo, masyado, walang batang tumatakbo, walang kalansing ng TV, at kahit ang mga katulong ay tila laging nag-uusap sa bulong. Tila ba may nakapaligid na hindi maipaliwanag na hangin sa bawat sulok, mainit, magaan sa balat pero mabigat sa dibdib. Tuwing 8:00 ng gabi, lagi nang nakakandado ang kwarto ni na Don Lucio at Ma'am Isabel. Si Isabel hindi lumalabas mula sa kanyang silid maliban na lamang kung may bisita o kailangan ng pagpirma sa dokumento. Samantalang si Don Lucio kadalasan ay nasa study room, malalim ang iniisip, nakaharap sa mga papel na hindi binubuklat. Sa paningin ni Lyra parang dalawang estranghero ang mag-asawa. Isang gabi, habang pinupunasan niya ang sahig sa hallway, narinig niya ang boses ni Isabel sa kabilang pinto. Hindi galit, hindi rin normal, kundi puno ng hinanakit. Ano pa bang silbi ng pagiging asawa kung hindi ako mabigyan ng anak, Lucio? Araw-araw, gabi-gabi. Wala tayong ibang ginagawa kung hindi magkunwaring buo. Tahimik si Don Lucio. Ilang segundo lang ang lumipas at saka ito sumagot. Hindi ko kasalanan, Isabela. Hindi ko kasalanan na katawan mo ang tumanggi. Tumanggi, isang salitang tumimo sa puso ni Lyra. Hindi ito galit, isa itong pahayag na lalaking tila matagal nang sumusuko. Kinabukasan pinatawag siya ni Ma'am Isabel sa silid nito. Tahimik ang loob, puting-puti ang mga kortina, walang alikabok, walang ingay, pero ramdam ni Lyra ang tensyon. Lyra, panimula ni Isabel habang nakaupo sa gilid ng kama. Ikaw ba ay naniniwala na ang isang babae ay may halaga kahit na wala siyang anak? Napaisip si Lyra. Opo, ma'am. Pero may ibang babaeng parang hinahanap pa rin yun. Tumango si Isabel. Maganda ka, Lyra, bata ka pa, at malinis. Napayuko siya, hindi niya alam kung compliment o pabala ang mga salitang yon. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, nagsalitang muli si Isabel. May ipapagawa ako sa'yo. Pero hindi ngayon. Darating ang oras at kapag dumating yon, umaasa akong hindi mo ko bibiguin. Hindi nakasagot si Lyra. At sa likod ng tanong ni Isabel ay may umuukit na hinala sa kanyang puso. Hindi ba't ganitong katahimikan ay kadalasang bagyo ang kasunod? Sa huling bahagi ng araw na yon, habang natutulog si Lyra sa kanyang kwarto, napanaginipan niya ang isang batang umiiyak sa dilim. Isang batang may mata ni Don Lucio. Ngunit ngiting hindi kanya. At mula sa sulok ng kanyang panaginip, may tinig na nagsabing, ang buhay mo'y hindi na iyo, Lyra. Hindi pa man nagsisimula pag-aari ka na nila. Lumipas ang ilang araw na tila normal. Kung may normal mang maaaring ihalin tulad sa buhay sa loob ng bahay ng mga De Silvo, si Lyra ay naging mas bihasa sa kanyang mga gawain. Paglilinis, pagluluto ng agahan, pagtiklop ng mga damit at paminsan-minsang paghahanda ng kape para kay Don Lucio. Ngunit isang gabi, bandang 11:00, may kumatok sa pinto niya. Mahina lang, maingat.
Pagbukas niya, naroon si Ma'am Isabel, naka-bathrobe, malamig ang expression sa mukha. Magbihis ka, sumunod ka sa silid. Mahinang utos nito, hindi na siya nagtanong, hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o umasa. Tahimik siyang nagpalit ng damit. Simple, malinis at desente. At sumunod kay Isabel sa master's bedroom. Sa loob, naroon si Don Lucio, nakaupo sa gilid ng kama, nakasuot ng white shirt at pajama. Tahimik, nakatingin sa sahig. Tumayo si Isabel sa gitna nila at saka tumingin kay Lyra. Lyra, panimula niya. Sa mata ng batas, ako ang asawa, pero sa mata ng aking sinapupunan, ako ay walang silbi. Napakurap si Lyra. Hindi niya maipaliwanag ang kabog ng dibdib niya. Wala akong anak, hindi ko kaya magdalang tao, sabi ni Isabel, diretso't walang pag-iwas. At ayoko na sayangin pang oras sa kasinungalingan. Baka kaya pa, ang gusto ko ngayon ay resulta. Po, halos bulong ni Lyra. Tumalikod si Isabela, tumungo sa mesa at kumuha ng isang envelope. Inabot to kay Lyra. Narito ang paunang bayad kung papayag ka. Kung hindi malaya kang umalis, wala kang magiging kasalanan. Lyra, bagamat nanginginig ay inabot ang envelope at tinignan ng laman. 50,000 piso, isang halaga na hindi niya pa nahawakan kahit kailan. Ano po ang kapalit? Tanong niya, bagamat sa puso niya alam na niya ang sagot. Sumagot si Don Lucio, sa wakas. Isang anak, na sa pangalan ay magiging amin, pero sa katawan, sa'yo magmumula. Tahimik, matingkad ang katahimikan. Hindi mo kailangan magmahal. Hindi mo kailangan magpanggap. Ang kailangan lang ay isang pagkakataong maibibigay ang bagay na ako'y pinagkaitan. Umandar ang gabi na may tanong sa hangin. Ang kapalaran ba isang bagay na pinipili o isang bagay na sinisingil sa'yo kung kailan mo pinakaunti itong inaasahan? Si Lyra ay hindi sumagot agad, ngunit ng gabing iyon, habang nakahiga siya sa kanyang maliit na kama, yakap ang envelope. Tinanong niya ang sarili. Kaya ko bang ibigay ang bahagi ng sarili ko? Kapalit ng kaligtasan ng pamilya ko sa hirap. Hindi pa niya alam ang sagot pero ang kapalaran hindi naghihintay. Dahil kinabukasan wala na siyang oras upang matras. Walang ulan ng gabing iyon pero ramdam ni Lyra ang lamig ng paligid. Hindi siya nilalagnat ngunit tila may kinikilabutan siyang hindi niya maipaliwanag. Isang gabing tahimik pero sa kanyang dibdib ay may bagyong unti-unting humahampas. 10:00 ng gabi nang muling kumatok si Isabel. Hindi na siya nagulat, parang kabisado na ng kanyang katawan ang susunod na mangyayari. Ngunit iba ngayon, wala na ang envelope, wala nang mahabang paliwanag. Handa ka na ba? Tanong ni Isabel. Malamig ang tinig, tumango si Lyra. Ayaw niya pero pinili niya. Dahil sa likod ng kanyang katahimikan, naroon ang larawan ng kanyang inang may sakit sa probinsya at mga kapatid na umaasang may perang darating. Isang hakbang at wala nang balikan. Pagpasok niya sa silid, naroon si Don Lucio. Nakaupo sa gilid ng kama, katulad ng dati. Ngunit ngayon ay walang suot na maskara ng pagiging amo. Ngayon siya isang lalaking tila pagod, malungkot at nagtatago. Walang salita, walang pambungad. Tumabi siya kay Lyra, dahan-dahang humiga. Si Lyra tahimik, matigas ang katawan, tila kahoy. Hindi siya makatingin, hindi siya makagalaw. Ramdam niyang init ng katawan ng lalaking katabi niya. Mainit pero hindi mapusok. Malapit pero hindi mapangahas. Dahan-dahang gumalaw si Don Lucio. Inabot ang kamay ni Lyra at sa unay para lang hawak na isang stranghero ang kanyang palad. Pero nang sandaling yun, narinig niya isang tanong na bumulong sa kanyang tenga. Hindi mapang-angkin kung hindi mapanlikha. Lyra, nasasaktan ka ba? Hindi siya sumagot. Wala akong hihingin sa'yo kung hindi ang pahintulot mo maging bahagi ng isang bagay na pareho nating hindi naiintindihan. Sa pagitan ng katahimikan at ng mahihinang galaw, nagsimula ang gabing yon. Hindi bilang magkasintahan, hindi normal. Walang halik, walang yakap, isang akto ng pagpaparaya, hindi pagmamahalan at habang dumidilim ang paligid, unti-unti namang bumibigat ang loob ni Lyra. Pagkatapos, nagbihis siya at bumalik sa kanyang silid na walang kaimik-imik. Pag-upo niya sa kama, hindi siya umiyak, hindi rin siya nagsisi. Isa lang ang tanong na paulit-ulit sa kanyang isipan. Ganito ba talagang halaga ng katawan ko? Hanggang dito na lang ba ako?
Walang sagot, wala ring liwanag sa paligid. Pero sa sinapupunan ng gabing iyon, isang butil ng binhi ang itinanim sa kanyang katawan. Hindi pa niya alam, pero yun ang simula ng pagbabagong hindi na niya mababawi. Umaga, tahimik pa rin ang buong bahay ng De Silvo. Parang walang nangyari. Si Lyra ay muling nakasuot ng simpleng pambahay, nagwawalis sa garden. Para bang isa lang siyang normal na kasambahay na walang iniindang bigat sa dibdib. Pero sa kanyang mga mata, may kirot na hindi kayang ikubli na katahimikan. Lyra, tawag ni Joyce habang nagpapakain ng mga alagang pusa ng amo. Okay ka lang ba? Tumangon lang siya, walang imik, wala ring lakas para magsinungaling. Pero may isang pares ng mata mula sa likod ng kortina ng terrace na lihim na nakamasid sa kanya. Si Isabel, walang galit sa mga mata nito, wala ring awa, isang malamig na pagtanaw na parang nagtatanong. Ngayon, naintindihan mo na ba kung anong klaseng mundong pinasok mo? Kinagabihan, muling tinawag si Lyra, ngunit iba ng pakiramdam ngayon. Hindi na siya takot kung hindi to liro. Hindi na ito kasunduan lang, tila ba unti-unting nahuhulog ang katawan niya sa isang bangin na hindi niya pinili pero siya mismo ang lumalakad patungo dito. Si Don Lucio ay laging tahimik kapag magkasama sila. Wala siyang mapigani isang emosyon sa lalaki. Maliban sa isang bagay, sa bawat pagtingin nito kay Lyra may tanong sa mata. Tanong na hindi kayang bigkasin, ngunit naroroon. Bakit ikaw? Bakit ngayon pa? Bakit hindi kita kayang tignan ng walang sakit? Isang gabi habang nasa sala si Lyra, naglinis ng upuang dekalidad at binurang alikabok sa paligid. May narinig siyang kalusko sa likod ng pader ng study room. Hindi normal, hindi tunog ng daga o bubwit, para bang may gumagalaw. Dahan-dahan, may ingat at parang sinasadya. Tahimik siyang lumapit. Dumikit ang tenga sa makapal na kahoy, mahina lang pero malinaw ang naririnig niya. Kung may anak na siya, Lucio, aalagaan ko. Pero hindi mo siya kailangang tingnan ng ganyan. Boses siya ni Isabel, malumanay pero mapanganib. Sumagot si Don Lucio, mababa rin ang tinig. Hindi ko siya tinitignan. Siya ang nakikita ko. Araw-araw, natitigilan si Lyra. Anong ibig sabihin ni Don Lucio? Totoo ba ito? May damdamin na ba? Pagbalik niya sa kanyang silid, hindi na siya makatulog. Hindi dahil sa takot, kung hindi siya isang pagdududang hindi niya kayang itanggi. Kung hindi lang ito kasunduan, ano na ito? Sa isang bahay na puno ng mga kwarto, pader at lihim, may isang silid na hindi mabuksan, ang puso ni Don Lucio. At sa bawat gabi nilang magkasama, unti-unti niya itong naririnig. Kahit hindi man ito nagsasalita, hindi na mabilang ni Lyra kung pang ilang gabi na iyon. Sa bawat pagsapit ng dilim, parang kasabay ng pagbukas ng pintuan ng silid ni na Don Lucio, ang pag-alis ng piraso ng kanyang pagkatao. Sa bawat paghiga, sa bawat katahimikan, sa bawat paghawak na lalaki hindi kanya, unti-unti siyang nahuhulog pero hindi niya alam kung saan. Pag-ibig ba ito o isa lang itong uri ng pagkakagapos? Isang gabi hindi tulad ng dati, nagsalita si Don Lucio bago sila mahiga. Lyra, boses niya may halong pag-aalinlangan. Kapag natapos na ito, kapag may anak na, anong gusto mong gawin? Napatingin si Lyra sa kanya. Napakabihirang pagkakataong magtatanong si Don Lucio tungkol sa kanya. Palagi siyang naruroon bilang instrumento, hindi bilang tao. Hindi ko po alam, mahinang sagot niya. Baka bumalik sa probinsya. O kung may matitira pa sa akin. May matitira? Sabi ni Don Lucio. At kung wala, ako na lang ang matitirang may utang. Nagkatigilan silang dalawa, walang halik, walang halay. Pero ang katahimikan ay nagsimulang magsalita para sa kanilang mga damdaming hindi dapat mabuo. Sa sumunod na mga gabi, napansin ni Lyra na hindi na siya inaasahang agad umalis pagkatapos ng kanilang gabi. Minsan hinihintay siya ni Lucio sa sala. Minsan naman ay kinakausap siya habang nagkakape. Gusto mo ba na anak? Tanong ni Lucio minsang umulan ng malakas. Hindi ko pa po naisip, sagot ni Lyra. Wala po sa plano kong mabuntis pero ngayon, kaya mo bang mahalin ang batang yun? Kahit alam mong hindi mo siya may pagmamalaki? Napayuko si Lyra. Hindi niya alam. Hindi niya pa nga sigurado kung siya ba ay buntis na, pero ang tanong na yon ay naglagay ng binhi sa isip niya. Kaya ba niyang magmahal ng isang batang bunga ng kasunduan? Hindi ng pagmamahalan.
Isang gabi habang natutulog silang magkatabi, biglang gumalaw si Don Lucio at hinaplos ang pisngi niya. Hindi marahas, hindi rin mapangahas, isa lang yung haplos ng isang lalaking gutom sa lambing. Walang kasunduan, walang kondisyon Lira. Bulong niya, bakit ikaw pa? Napapikit si Lira. Sa unang pagkakataon pinayagan niyang sariling humiga na nakadantay sa balikat nito. Walang utos, walang tanong, at sa gitna ng gabi, may naramdaman siyang hindi na bahagi ng kasunduan. Init na hindi makatao, o hindi totoo. Sa puso ni Lira, isang pangambang bumubuo kapag natutunan kong mahalin ang lalaking to. Sinong unang masasaktan? Ang sagot, lahat sila. Lira, kamustang pakiramdam mo? Tanong yun ni Ma'am Isabel habang sabay silang kumakain ng tanghalian. Ngayon lang sila nagkaharap ng ganito. Mata sa mata, tinig sa tinig. Walang ibang katulong sa paligid. Maayos naman po, ma'am. Wala sa tonong kaba pero ramdam ni Lira ang pabigat ng tiyan niya. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niyang may nagbabago sa kanyang katawan. Pagsusuka sa umaga, pagkahilo, pagiging antukin at pagbilis ang tibok ng puso kahit wala namang dahilan. Hindi niya sinasabi pero alam niya. Buntis siya. Habang nakaupo si Isabel sa harap niya, tahimik nung nagsasali ng juice sa baso. Alam mo bang halos 10 taon ko nang hinihintay ang balita na yan? Malamig ang tinig pero may bahid ng lungkot. Hindi ako makabuo. Hindi ako buo. Hindi alam ni Lira kung dapat ba siyang magsalita o makinig lang. Ngayon, buntis ka na. Diretso. Walang paligoy. Pero alalahanin mo, Lira, ikaw ang daluyan, hindi ang ina. Ikaw ang katawan, hindi ang puso. Napalunok si Lira, may kirot sa likod ng sinabing iyon. Daluyan, katawan, hindi ina. Paano kung mamahalin niyang batang nasa loob niya? Paano kung mahalin siya ng batang iyon? May karapatan ba siyang lumaban? Sa mga susunod na linggo, nagpatuloy ang pagtatago. Wala ni isang kasambahayang nakakaalam. Tangi silang tatlo. Isabel, Lucio at Lira ang nakakaalam ng lahat. Pero sa bawat pagdadaan ni Don Lucio sa kanya sa hallway, lagi may saglit na sulyap. Hindi to sulyap ng amo sa katulong. Isa itong tingin na puno ng pagpipigil, na tila may gustong sabihin pero natatakot magsimula. Isang araw habang naghahatid siya ng kape sa study room, narinig niyang tanong na yon na matagal niyang inaasahan. Lira, kung wala si Isabel, mamahalin mo ba ako? Natigilan siya. Hindi siya nakasagot. At sa halip na sagot, tahimik siyang lumabas ng silid na may patak ng luha sa mata. Sa salamin ng kanyang maliit na kwarto, tinitigan niya ang sarili. Hindi na siya si Lira na dumating ng walang idea kung anong gulo ang sasalubong sa kanya. Ngayon, isa na siyang babae sa gitna ng isang kasinungalingan. Na araw-araw ay hinog na, handa ng pumutok, at kapag pumutok, walang sino man ang hindi masasaktan. Minsan ang katahimikan na hindi kapayapaan. Minsan ito ay kulungan ng mga tanong na hindi masagot, damdaming hindi maamin at alaalang paulit-ulit na bumabalik. Gabi na naman at tulad ng dati, naroon na si Lira sa silid. Hindi na siya pinipilit, hindi na siya kinakabahan, pero ang puso niya tila araw-araw ay humihingi ng sagot sa isang tanong na ayaw niyang itanong. Nakahiga sila ni Don Lucio, magkalapit ang katawan ngunit ngayon tila mas may pagitan kaysa dati. May gusto ka bang malaman tungkol sa akin? Tanong ng lalaki. Hindi tumitingin sa kanya. Bakit po? Mahinang sagot ni Lira. Dahil gusto kong hindi ako maging multo sa kwento mo. Gusto kong maalala mo ko. Bilang tao, hindi lang ama ng dinadala mo. Napatingin si Lira. Ngayon lang niya narinig na nagsalita si Don Lucio ng ganoon. Parang hindi niya amo. Parang tao lang, lalaki lang at higit sa lahat malungkot. Kinuwento ni Don Lucio ang kabataan niya na lumaki siyang anak mayaman pero hindi minahal. Na ang unang babaeng minahal niya hindi niya nakatuluyan dahil sa yaman. At si Isabel ay hindi niya unang pinili. Ito ang pinili ng pamilya. I love her in the beginning, sabi niya. But love fades when it has no place to grow. When it is kept like porcelain. Pretty but fragile. Tahimik si Lira pero ang bawat salita ng lalaki parang init na gumagapang sa lamig ng kanyang dibdib. Bigla siyang nagsalita. Don Lucio, kung pinili mong puso mo noon, sa tingin mo masaya ka ngayon?
Hindi agad sumagot si Lucio, ngunit na nagsalita siya tinig niya ay buo. Kung pinili kong puso ko noon, malamang hindi ikaw ang katabi ko ngayon. At sa linyang yun nabigla si Lyra. Hindi niya alam kung dapat siyang masaktan o matuwa. Dahil oo, baka hindi siya ang katabi niya ngayon, pero ang tanong ay, ngayon na siya na ang katabi, ano na siya sa buhay ng lalaking ito? Kinabukasan habang nag-aayos siya ng aparador, may nahulog mula sa likod ng drawer ni Isabel. Isang lumang photo album. Binuksan niya ito. Mga larawan ng mag-asawa noong bagong kasal. Masaya, magaan, may pagtingin na hindi niya kailanman nakita sa kasalukuyan. Pero sa pinakailalim ng album, may isang sulat mula sa isang babae. Hindi si Isabel, isang liham na may pamagat. Para sa babaeng kailanman, hindi ko pwedeng mahalin ng lantaran. Nagtataka si Lyra, kanino to? At sinong babaeng yun? Ang sagot ay malapit ng ilantad. At kapag nalaman niya, ang buong mundo niya ay magugulo. Umaga, maliwanag ang sikat ng araw, pero si Lyra ay namumutla. Habang nakaupo sa sulok ng kanyang maliit na silid, hawak niya isang pregnancy test kit, 2 linya. Hindi siya makapaniwala, ilang araw na niyang nararamdaman ng pagbabago sa katawan niya. Madalas na pagkahilo, pagsusuka sa umaga, pagkapagod kahit walang gaanong ginagawa. Pero ngayon wala nang duda, buntis na siya. Hindi to katang-isip, hindi to takot lang. Ito ang bunga ng isang kasunduang sinimula ng pangangailangan. At ngayon ay sinisigaw ng kanyang katawan, hindi na siya dating siya. Tahimik siyang bumaba ng hagdan, dala ang lakas ng loob na sabihin to kay Ma'am Isabel. Ngunit sa bawat hakbang parang may humihigpit na tali sa kanyang lalamunan. Pagbukas niya ng pintuan ng terrace, naroon si Isabel, nagkakapi. Malamig pa rin ang mukha, parang laging may tabing nangyalo sa pagitan nila. Ma'am, panimula niya, nanginginig ang tinig. Napatingin si Isabel, walang emosyon. Tila alam na nito ang sasabihin. 2 linya? Tanong nito, diretso. Napatigil si Lyra. Opo, tumayo si Isabel, lumapit sa kanya at nilapag ang kape sa mesa. Tumiktig ito ng diretso sa kanya, walang ngiti, walang galit. Good, maikling sabi nito. Ibig sabihin gumagaan ang katawan mo. Walang ni isang salitang emosyonal. Wala ring yakap o kahit napakiramdam na ito ay isang biyaya. Para kay Isabel, ang pagbubuntis ni Lyra ay resulta ng plano, hindi ng himala. Kinagabihan hindi mapakali si Lyra. Hindi niya alam kung masaya ba siya, takot o wala lang. Pinilit niyang matulog pero gising pa rin ang isip niya nang bumukas ang pinto. Si Don Lucio, tahimik tong pumasok at naupo sa tabi niya, hindi siya nagsalita agad. Hindi rin siya nagtangkang gumalaw. Isabel told me, sabi nito sa wakas, about the baby. Tumango lang si Lyra, hindi siya makatingin. Congratulations, sabi ni Don Lucio. I know that's a strange word to use but it matters. Ngunit sa halip na masaya, ang puso ni Lyra ay punong-puno ng tanong. Don Lucio, kung sakaling ito isang batang babae, anong gusto mong pangalan niya? Napangiti si Lucio, unang beses niyang nakita ito. Amara, sagot niya. Amara means eternal. Kasi gusto ko, kahit pa hindi ako maging ama sa mata ng mundo, may isang nilalang na magpapaalala na minsan nagmahal ako ng totoo. Natigilan si Lyra, hindi dahil sa pangalan kundi sa salitang nagmahal. Sa gabing yun, yakap niya ang kanyang tiyan habang nakahiga. Wala pa siyang pinapalabas na luha, pero ngayon ang katahimikan ng bahay ay parang mas mabigat pa sa sigaw ng pagkagulat. Dala niya ang buhay, pero dala rin niya ang simula ng pagkawasak ng buhay ng iba. Hindi na panaginip ang lahat. Nararamdaman na ni Lyra ang bawat patak ng umagang binabago ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Sa bawat paghinga may kasamang pagkahilo, sa bawat hakbang may bigat. Ngunit higit sa lahat sa bawat tibok ng kanyang puso, may kasabay na tibok na isang buhay na hindi sinadya. Pero kailanman ay hindi na matatakasan. 3 months na, sabi ng doktor habang hawak ang ultrasound. Naroon si Isabel, kasama siya sa check-up. Suot nitong itim na salamin. Nakakotse ang mukha, walang emosyon, walang saya. Sa paningin ng nurse, si Isabel ang asawa. Si Lyra, tagadala. Tagabantay ng batang hindi niya maipaglaban. Maayos ang heartbeat, malakas, aktibo, dagdag pa ng doktor. Babae ba? Tanong ni Isabel agad, medyo maaga pa para siguraduhin.
Pero mukhang oo. Hindi alam ni Lyra kung bakit, pero sa sagot na yon parang may kumislap sa kanyang puso. Babae, isang batang babae na galing sa kanya. Anak niya. Pagka-uwi, hindi siya pinatulog agad ni Isabel. Pinatawag siya sa kwarto. Pinaupo sa harap ng salamin. Tingnan mo sarili mo, Lyra. Utos ni Isabel. Ginawa niya ito bagamat nanginginig ang dibdib niya. Ang katawan mo, nilalaman ngayon ang dapat ay sa akin. Ang anak mo, kailanman ay hindi mo tatawaging anak. Pero ma'am, ako po ang... Walang pero, putol ni Isabel. Hindi kita pinili para maging ina. Pinili kita para maging tagapagdala. Paglabas ng bata, wala ka na dito. Tumulo ang luha ni Lyra. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit. Pero sa puso niya, alam niyang hindi yan magiging ganun kadali. Kinagabihan, sa unang pagkakataon siya ang lumapit kay Don Lucio. Hindi para humingi ng tulong, kundi para magtanong. Isang tanong na matagal na niyang nilunok. Don Lucio, kung sakaling hindi ko kayang ibigay ang anak ko, ano ang gagawin mo? Napatigil ang lalaki sa pagbasa ng dokumentong hawak. Hindi ko alam. Tapat na sagot nito. Pero kung gugustuhin mong ipaglaban siya, kakailanganin mong piliin kung anong uri ng gyera ang kaya mong salihan. Hindi niya alam ang ibig sabihin ni Don Lucio, pero alam niya may laban na paparating. At ang tanong, handa ba siyang ipaglaban ng batang nabubuhay sa loob niya? Sa kanyang kwarto habang hawak ang una niyang ultrasound photo, bumulong siya sa tiyan niya. Hindi kita iiwan. Kahit hindi ako ang may pangalan, ako ang nagsimula ng pintig mo. At kahit hindi ko masabi sa mundo, anak kita. Lumipas ang ilang linggo at lumalaki ng tiyan ni Lyra. Hindi na ito maitatago kahit pasuot niya ang pinakamaluwag na duster sa bahay. Ang dating lihim na binabalot sa katahimikan, ngayon ay unti-unti nang binubulgar ng kanyang katawan. Ang ibang kasambahay, lalo na si Joyce, ay nagsimula ng magtanong. Lyra, buntis ka ba? Diretsong tanong. May halong awa at pag-alala. Ngunit ang laging sagot ni Lyra ay, hindi ko po alam. Hindi dahil wala siyang alam, kundi dahil wala siyang karapatang sabihin ang totoo. Isang gabi habang naglalakad si Lyra sa hallway, narinig niya ang pagtatalo ni na Isabel at Don Lucio. Mas malakas ito kaysa dati. Wala nang pakundangan. Masyado ka nang nalalapit sa kanya, Lucio, sigaw ni Isabel. Hindi ko siya minamahal, Isabel. Pero hindi mo rin siya kayang iwan. Tingnan mo mga mata mo tuwing tinitignan mo siya. Hindi na ako nakikita mo. Hindi na siya nagtagal sa may pinto. Bumalik siya sa kanyang silid na may kasamang bigat sa dibdib. Ayaw niya ng ganito. Hindi siya nandito para sirain ang isang relasyon. Hindi siya humiling ng pagmamahal. Ang gusto lang niya ay makaligtas at mailigtas ang batang nasa sinapupunan niya. Kinabukasan pinatawag siya ni Isabel. Mag-isa siya ng sala. Hawak nito ang birth certificate form mula sa ospital. Walang pangalan. Paglabas ng bata, ang pangalan sa certificate ay Isabel Reyes de Silvo. Ina, wala kang babanggitin na kahit na anong connection mo. Kapag nilabag mo ito, humugot ng isang sobre si Isabel. Hindi pera ko, hindi larawan. Larawan ng kanyang ina sa probinsya. Mawawala siya. Isang utos lang, isang tawag, isang pindot. Napatitig si Lyra sa kanya, hindi siya makapaniwala. Hindi siya makapagsalita. Ito na ang pagbabanta. Hindi lang ang katahimikan ng kapalit ng kanyang anak, kundi ang kaligtasan ng mga taong mahal niya. Nang gabing iyon, hindi siya lumapit kay Don Lucio. Tahimik lang siyang umiyak sa sulok ng kanyang kama. Hindi na siya humawak sa tiyan niya gaya ng dati. Para bang pinipilit niya na huwag mahulog, pero sa kalagitnaan ng luha, may humawak sa pintuan. Si Don Lucio. Lyra, tahimik siyang umupo sa kama. Hindi siya tumingin. Anong ginawa niya sa'yo? Hindi siya sumagot, ngunit ang lumapit si Don Lucio at dahan-dahang plusin ang tiyan niya. Bumulong ito. Anak mo yan at anak ko. Hindi ko hayaang maging trophy lang siya. Kung lalaban ka, lalaban tayo. At sa gabing iyon, sa wakas hindi tayo ang makakaramdam ng takot. Hindi rin awa ko hindi paglalaban at sa puso niya isang sigaw ang muusbong. Hindi ako kasangkapan, ina ako. At hindi mo kami kayang pagtakpan. May mga tahanang misulang palasyo pero ang bawat pader ay bulag sa katotohanan. Ganito ang bahay ng mga De Silvo. Tahimik sa labas pero sa loob ay unti-unting nalulugmok sa bigat ng sariling mga kasinungalingan. Mula nang mangyari ang huling pag-usap nila ni Isabel, si Lyra hindi na pinapakialaman. Wala nang direktang utos, wala na ring pananakot, pero hindi ibig sabihin na ligtas na siya.
sa halip ramdam niyang panlalamig ng paligid. Ang mga kasambahay ay tila iniiwasan na siyang kausapin. Si Joyce na dating masiglang kasama niya sa kusina, ngayon ay bihira nang ngumiti. Tila may bumubulong sa bahay, isang lihim na kahit walang nagsasabi, ay unti-unting pinaniniwalaan. Isang araw habang naglilinis siya ng lumang aparador sa silong, may nahulog na sobre mula sa likod ng lumang drawer. Dahan-dahan niya itong pinulot. Lumang liham, may pirma ni Isabel. Binuksan niya ito, bahagyang kupas na ang tinta pero malinaw pa rin ang nakasulat. Lucio, patawad kung hindi kita mabigyan na anak. Alam ko unti-unti nang lumala yung loob mo at natatakot akong isang araw ay sa iba mo ito hanapin. Pero kung sakali mang dumating ang araw na yon, pakiusap. Huwag mo kong ipagtabo yan. Gawin mo man ang dapat sa ngalan ng pangalan natin. Huwag mo lang akong iwan sa katahimikan. Napatigil si Lyra. Hindi ito galit na babae ang sumulat. Ito ay sulat na isang babaeng takot na mawalang asawa niya. At doon niya napagtanto, baka si Isabel ay hindi lang malamig, baka siya ay basag na. Wasak ng inggit, ng pagkukulang, ng pagkatalo sa sarili bilang babae. Nang gabing iyon, nilapitan siya ni Don Lucio sa garden. Pinagkakalat ni Isabel sa mga tauhan na kabit kita. Sabi nito, mababa ang boses. Hindi na siya nagulat. Ang mas masakit ay hindi ang chismis, kundi ang katotohanan hindi na siya kailanman magiging malinis sa mata ng mundo. Handa ka pa rin bang ituloy ito, Lyra? Tanong ni Lucio. Kapag lumaban tayo, walang atrasan. Hindi kita mailalabas sa bahay. Hindi kita maipapakilala at ang anak natin, baka agawin pa rin niya. Napapikit si Lyra. Hindi ko na ito tungkol sa akin. Sagot niya, hindi mo kailangan akong ipaglaban. Pero ang anak ko, hindi ko ipapamigay. Sa gabing yon, habang nakatingin siya sa buwan, hawak ang lumang sulat ni Isabel at ang larawan ng kanyang ultrasound. Napagtagto niya, hindi lang si Isabel ang nabasag, hindi lang si Lucio ang nasakal. Siya, si Lyra, ay bahagi na rin ng kasinungalingang itinayo para sa pangalan. Hindi para sa pag-ibig, at ngayon ang tanong ay hindi pa kung sino ang tama, kung hindi sinong may karapatang sumulat ng katotohanan. Isang gabi habang mag-isa si Lyra sa kanyang kwarto, nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang lumang sulat ni Isabel at ang ultrasound photo ng kanyang anak ay may biglang kumislot sa kanyang tiyan. Maliit, mahina, parang bulong ng isang bagong buhay. Napasinghap siya. Napahawak siya kaagad sa kanyang tiyan. Nagising ka na anak? Mahinang bulong niya. Napapaluha sa gulat at tuwa. Hindi niya inaasahan na sa gitna ng gulo, ng inggit, ng kasinungalingan ay may isang sandaling kasing linis at kasing puro ng unang sipa ng isang bata sa loob ng sinapupunan. Kinabukasan habang nasa kusina, hindi niya mapigilang ngumiti. Ilang linggo na siyang iniiwasan ni Joyce. Ngunit nang makita ng kapwa kasambahay ay tila pagbabago sa kanya. Napatingin ito. Lyra, buntis ka nga no? Mahina nitong tanong, halos pabulong. Hindi siya sumagot agad pero ngumiti. Ngiting pagod, ngiting may lihim, ngunit higit sa lahat, ngiting may dangal. Sa hapong ding yun, hindi niya napigilan. Lumapit siya kay Don Lucio habang ito'y nagbabasa sa veranda. Don Lucio, mahinang sabi niya, nanginginig ang mga daliri. Tumulak na siya. Napatingin si Lucio sa kanya. Sino? Ang anak natin. Pinatong niyang kamay sa tiyan niya. Sinipa niya ako kagabi. Hindi na nagsalita si Don Lucio. Dahan-dahan tong lumapit at sa unang pagkakataon ay walang takot na nilapat ang kamay sa kanyang tiyan. Walang halik, walang yaka pero ang bigat ng katahimikan sa pagitan nila ay parang sigaw. Anak ko siya at sa sandaling yon sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, may isang katotohanang hindi kayang tabunan ng kahit na anong papel o apelyido. May buhay sa loob ni Lyra at ito ay galing sa kanila ngunit hindi lahat ay masaya. Mula sa bintana ng silid nakamasid si Isabel. Tahimik, wala sa mukha ang galit ngunit nandun ang kilabot. Isang mata ng babaeng nakakaramdam ng panganib, hindi dahil sa bata, kundi dahil sa kung ano ang naramdaman ng asawa niya para sa babaeng dapat ay tagapagdala lang. Ngayon si Lyra hindi na lamang kasambahay, hindi na lamang kasangkapan, siya ay ina at sa bawat sipa ng batang dinadala niya, unti-unti nang bumubuo ng dahilan para ipaglaban, hindi lang ang karapatan niya, kundi ang sariling pangalan bilang babae. Mabilis ang mga araw pero mabigat ang bawat gabi. Lumalaki ng siya ni Lyra, halatang halata na. Hindi lang sa katawan niya kundi pati sa mga mata ni Don Lucio
na hindi na marunong magtago ng damdamin. Sa tuwing tinitingnan siya, para bang may hinahanap itong hindi mahanap kay Isabel. At sa bawat haplos ni Don Lucio sa tiyan ni Lyra, si Isabel ay unti-unting nawawala sa gitna ng sariling tahanan. Isang araw tinawag si Lyra sa sala, naroon si Isabel, nakatayo sa tabi ng isang abogadong formal ang bihis at malamig ang tingin. Nasa mesang isang kontrata, itong dokumento ng pag-aampon. Ani Isabel, pipirmahan mo, permado na si Lucio, kapag nilabas mong bata, legal na anak ko na siya. Sa papel, sa pangalan, sa mundo. Nanlambot ang tuhod ni Lyra. Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itakbo ang tiyan niya palayo sa lahat ng ito. Pero hindi siya makagalaw. Pipirma ka o gusto mong mawala ang lahat ng binigay namin sa nanay mo sa probinsya. Dagdag ni Isabel. Malamig, nang gabing iyon hindi siya makakain. Hindi rin siya makatulog. Ang mga mata ni Don Lucio ay laging nakasunod sa kanya. Hanggang sa sinabi ni Lyra. Marahan pero mariin. Don Lucio, hindi ko po kayang ibigay ang anak ko. Tumahimik ang silid. Wala po akong apelyido, wala akong pera pero may puso ako. At alam ko hindi ko siya mailalaban sa korte. Pero kaya ko siyang ilaban sa konsensya mo. Lumapit si Don Lucio, mahigpit ang mukha. Hindi ito galit o hindi takot. Kapag lumaban ka, mawawala sa iyong lahat. Mawawala ako, mawawala ang bahay na ito, mawawala ang pangako ng kaligtasan. Sigurado ka ba? Oo, sagot ni Lyra. Dahil kahit nawala akong apelyido, ako pa rin ang ina. At kahit anong papel ang ipapirma mo sa akin, hindi mo kayang burahin kung sino ang nagdala sa kanya sa mundo. Kinabukasan hindi siya lumabas ng kwarto, hindi rin siya pinuntahan ni Isabel. Ngunit sa ilalim ng pintuan may nilagay na papel, ang parehong kontrata. Pero punit na ito sa gitna, walang sulat, walang paliwanag. Sa tabi nito may isa pang sulat, sulat kamay ni Don Lucio. Lyra, minsan may mga laban na hindi mo kailangang sigawan. Minsan ang pananahimik mong pinakamatapang mong sigaw. Lucio, at sa sandaling yun alam ni Lyra, hindi siyang natalo, hindi rin siyang nanalo, pero sa unang pagkakataon siya ang pinakinggan. Tahimik ang buong bahay, isang uri ng katahimikang hindi payapa kung hindi nakakabingi. Mula nang mapunit ang kontrata ng pag-aampon, walang salitang nagmula kay Isabel. Ni si Don Lucio hindi na muling bumisita sa kanyang kwarto. Walang yakap, walang aliw, walang kumpirmasyon kung tama bang kanyang pinaglaban. Isang hating gabi hindi nakatulog si Lyra. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Pinilit hanapin ang sariling lugar sa bahay na tila ayaw sa kanya. Dumiretso siya sa likod bahay sa maliit na berdeng upuan kung saan dati siyang nagkakape tuwing umaga bilang isang simpleng kasambahay. Ngunit ngayon, hindi na siya kasambahay. Hindi rin siya asawa. Siya ay isang babae, nag-iisa, buntis at naghahanap ng dahilan para wag panghinaan ng loob. Hawak niya ang tiyan niya. Napabuntong hininga siya. Sapat ba ang pagmamahal ko sa iyo, anak? May hina niyang tanong. Kahit wala akong kayamanan, kahit walang apelidong kayang ipagmalaki. Tahimik lang ang hangin pero sa ilalim ng kanyang palad, muli niyang naramdaman ang sipa ng kanyang anak. Maliit, maikli pero sapat. Isang paalala, naririto ako, inay. Kinabukasan habang nakaupo siya sa kanyang kama, nagulat siya nang bumukas ang pinto. Si Joyce, may dala itong maliit na mangkok ng sabaw, mainit pa. May luya, may malunggay. Hindi ako naniniwala sa tsismis, bulong nito. Pero naniniwala ako sa mga nanay. At ikaw, Lyra, kahit sa gulo ng bahay na ito, malinaw kung sino totoong may puso para sa batang yan. Hindi nakapagsalita si Lyra, napaiyak siya, ngunit hindi itong iyak ng kawalan. Ito ang unang beses na may yumakap sa kanya, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pang-unawa. Samantala, sa kabilang bahagi ng bahay sa kwarto ng mag-asawang De Silvo, nakaupo si Isabel sa harap ng salamin. Sa kamay niya, hawak ang lumang ultrasound photo ni Lyra. Sa likod nito, nakasulat ang pangalan na isinulat ni Don Lucio. Amara. Ang pangalan ng batang hindi mo kailanman tinawag, pero siya ang magiging dahilan kung bakit matatapos ang katahimikan natin. Hindi na niya napigilan ng luha, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot, na baka sa huli, ang yakap na gustong-gusto niyang maramdaman ay mapunta sa iba. Habang lumalalim ang gabi, tila lumalalim din ang ugat ng mga lihim sa loob ng bahay ng mga De Silvo.
Ang katahimikan na hindi na basta pagkukubli ng damdamin, kung hindi paghahanda sa isang pagsabog na katotohanang matagal nang nilulubog sa dilim. Nasa study room si Don Lucio nang pumasok si Lyra. Bitbit ang isang maliit na notebook. Nakatali ito ng PC at halatang luma na. Inabot niya ito kay Don Lucio. Natagpuan ko ito sa lumang aparador ni Ma'am Isabel, aniya. Hindi ko po sinasadya, pero may nakita kong pangalan doon. Nagbukas si Don Lucio ng pahina. Nakita niya doon ang isang pangalang ilang taon nang binabaon sa limot, Amara Silvo. Napakunot ang noo ni Lucio. Hindi siya agad nagsalita pero alam ni Lyra, may pamilyar sa pangalan na yun. Hindi siya ang unang nagpangalan doon. Lucio, boses ni Isabel, biglang lumitaw sa likod nila. Nakaayos ito pero halatang galing sa mahabang pag-iyak. Bakit mo siya pinangalanan ng Amara? Tumingin si Don Lucio sa asawa. Diretso, walang iwas. Dahil yun ang pangalan ng dapat siyanay, naging anak natin noon. Napalingon si Lyra. Lumapit si Isabel, dalang isang lumang folder. Binuksan niya ito at ipinakita kay Lyra ang isang death certificate ng isang sanggol. Pangalan, Amara de Silvo. Edad, 2 buwan sa sinapupunan. Sanhi ng pagkawala, miscarriage. Matagal na to, ani Isabel. Wala nang nakakaalala. Pati si Lucio, hindi na rin kinausap kahit kailan tungkol sa anak namin. Hindi namin nakapiling. Humugot siya ng malalim na buntong hininga, pero ngayong buntis ka. At pinangalanan yung Amarang anak ninyo, alam kong hindi yun aksidente. Parang multong bumabalik ang lahat. Tahimik ang buong silid, walang gustong magsalita. Hanggang sa lumapit si Isabel kay Lyra at marahang inilapat ang palad sa tiyan nito. Hindi ako sigurado kung kaya ko pang maging ina, bulong ni Isabel. Pero kung hindi man akong ina sa papel, maaari bang akong makasaksi habang siya'y lumalaki? Nagulat si Lyra. Walang utos, walang pananakot. Sa unang pagkakataon, may lungkot sa mga mata ni Isabel, hindi galit. At doon sa mismong silid, kung saan nagsimula ang panlilinlang at kasinungalingan. 3 taong wasak sa kanya-kanyang paraan ay muling bumubuo ng isa't isa. Hindi bilang asawa, kabit o kasambahay, kundi bilang mga tao na parehong iniwan ng sarili nilang nakaraan. Sa labas ng bahay, malakas ang ulan. Ngunit sa loob, sa wakas, nagsisimula ng mabasa ng katotohanan ang mga pader na matagal nang tuyot sa damdamin. Mula nang mabunyag ang nakaraan tungkol kay Amara, ang sanggol na hindi na ipanganak ni Isabel at Don Lucio. Tila may nabasag sa katahimikan ng bahay, pero ang pagkabasag ay hindi na dahil sa galit. Ito ay dahil sa pagtanggap. Hindi agad naging magaan, hindi rin agad naging maayos. Pero unti-unting nagsimulang magsalubong ang mga tingin nila nang hindi puro pagtatago. Isang hapon habang naglalakad si Lyra sa hardin, naabutan niya si Don Lucio. Tahimik lang silang naglalakad hanggang siya ang nagsimulang magsalita. May takot pa rin ako, ani Lyra. Hawak ang tiyan niya. Nabalang araw kapag isinilang ko na siya, bigla akong mawawala sa buhay niya. Huminto si Don Lucio at hinarap siya. Hindi ko kayang itaga sa bato ang pangako ko. Hindi ko alam kung paano magiging dulo ng lahat ng ito. Pero Lyra, ngayon pa lang gusto kong marinig mo. Hindi kita pababayaan. Napatingin si Lyra sa kanya. Hindi ito matamis na pangako. Wala doong mahal kita. Wala ring ikaw ang pipiliin ko. Ngunit ang sinabi nito'y sapat na para sa kanya sa ngayon. Hindi kita pababayaan. Sa kabilang panig, si Isabel ay nananatiling tahimik pero nagsimula na rin siyang makialam. Hindi sa buhay ni Lyra kundi sa bata. Siya mismong nagpakabit ng bagong kama sa kwarto ni Lyra. Siya rin ang nagbigay ng bagong prenatal vitamins. Hindi niya sinasabi ng diretso pero ang kilos niya ay malinaw. Kung hindi ako magiging ina, hayaan mong maging bahagi man lang ako ng paglaki niya. Ngunit sa gabi ring iyon habang natutulog si Lyra, may isang mensaheng dumating sa telepono ni Don Lucio. Isang hindi inaasahang boses mula sa nakaraan. Lucio, ako ito. May nalaman akong balita tungkol sa bata. Huwag mong hayaang lumabas ang pangalan ni Lyra sa birth certificate. Isa siyang kasambahay. Hindi siya karapat-dapat. Hindi kilala ni Lyra ang numero pero nabasa niyang mensahe habang kinukuha ang cellphone upang ibalik kay Lucio. Nalamig ang kanyang katawan, may bantang muli. Mula sa labas,
Ang tunay na laban na hindi pa tapos, ang mga pader ay bumukas na sa liwanag, pero may aninong sumusubok muling pumasok. At ngayon, ang tanong ay hindi na lamang kung sino ang ina, kung hindi sinong handang lumaban hanggang dulo para sa isang batang walang kamalay-malay sa gulo ng mundo. Hindi alam ni Lyra kung dapat ba siyang matakot o manahimik. Ang binasa niyang mensahe sa telepono ni Don Lucio ay patunay. May isang tao mula sa labas ng tahanan na ayaw siyang kilalaning ina. Hindi lang basta chismis ito. Hindi simpleng paninira. Ito ay isang tahimik na bantang maaring maging totoo. Sa papel, sa lipunan at sa batas. Sa sumunod na araw, habang naglalakad siya pauwi mula sa prenatal check-up, may isang lalaki nakaitim na kotse ang tumigil sa kanto, malapit sa bahay. Bumaba ang binata. Hindi niya kilala ang muka, pero ang mga mata nito, parang alam ang lahat. Miss Lyra, babae pa lang magiging anak mo. Wika ng lalaki. Malamig ang tinig. Nanigas siya. Sino ka? Hindi importante, pero may nagpapadala ng babala. Huwag mong piliting agawin ang hindi para sa'yo. Alam namin kung saan galing ang nanay mo. Sa isang utos, pwede naming tapusin ang koneksyong mong yan. Bago pa siya makasagot, isinara na ng lalaki ang bintana at umalis ang sasakyan. Naiwan siyang tulala sa gitna ng kalsada. Napapahawak sa tiyan, nanginginig. Nang gabing iyon, wala siyang sinabi kay Don Lucio o kay Isabel. Pero hindi siya nakatulog. Ang mga mata sa dilim ay hindi nakatang-isip. May totoong tao sa likod ng lihim. At ang pinakamasakit, baka hindi lang si Isabel ang kalaban. Baka pati ang pamilya ni Don Lucio. Ang apelyidong gustong itago, ang iskandalo ng isang kasambahay na magiging ina ng isang lehitimong tagapagmana. Kinabukasan, isang abogadong babae ang dumating sa bahay. Hindi ito inasahan ni Lyra. Nagpakilala itong si Attorney Marquez. Ipinadala raw ng pamilya ng mga De Silvo mula sa Maynila. May dalang dokumento. Hindi ito birth certificate. Ito ay kasunduan ng katahimikan. Kapag pinirmahan mo to, Lyra, hindi mo kailanman pwedeng sabihing ikaw ang ina ng bata. Sa ospital, ibang pangalan ang itatala. Bibigyan ka ng bahay, pera at lifetime support. Pero mawawala ka sa eksena. Sa lahat ng aspeto ng buhay ng bata, tahimik si Lyra. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Pero tinanong niyang abogado ng may kapangyarihang nagmumula sa sinapupunan. Kung kayo ang ina at sinabihan kayong magsisinungaling habang buhay, makakatulog pa ba kayo ng mahimbing? Hindi nakasagot si Attorney Marquez. Hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil hindi yun ang tanong na dapat sagutin ng batas. Tanong yun ng konsensya. Sa gabi ring iyon, nagsimula ng mag-impake si Lyra. Hindi niya alam kung saan pupunta. Pero alam niya, hindi siya mananahimik. Madaling araw, tahimik ang buong bahay, ngunit ang loob ng dibdib ni Lyra ay gising na gising. Hindi sa kaba, kundi sa desisyong hindi na kayang ipagpaliban. Nakahanda ng kanyang bag. Wala doon ang lahat ng ari-arian niya, kung hindi ang mga mahalaga lang. Lumang ultrasound photo, notebook ng pangalan Amara, kopya ng kasunduan ng katahimikan, hindi pinirmahan at isang maliit na larawan ng kanyang ina. Bago siya lumabas, dumaan siya sa kwarto ni Don Lucio. Hindi na siya kumatok, iniwan niya doon ang isang sulat. Hindi ako aalis para takasan ka. Aalis ako para iligtas ang sarili ko sa mga mata, sa dilim na pilit akong binubura. Hindi ko kayang itago ang katotohanan habang buhay, Lucio. Kung totoo ang sinabi mong hindi mo ko pababayaan, hanapin mo ko. Hindi bilang kasambahay, kundi bilang ina ng anak mo. Pagbukas ng pinto sa may likod ng bahay, nagulat siya, nandun si Isabel. Tahimik, walang galit. Nagkasalubong lang ang mga mata nila. Aalis ka na? Tanong ni Isabel, tumango si Lyra. Alam kong hindi mo ko mapapatawad, dagdag ni Lyra, halos pabulong. Pero hindi ko rin mapapatawad ang sarili ko kung mananatili akong tahimik. Tumingin si Isabela sa tiyan ni Lyra. Kapag isinilang mo siya, gusto ko pa rin makita kahit saglit, kahit sa malayo. Hindi sumagot si Lyra, pero sa unang pagkakataon, sa mata ni Isabel, hindi siya nakita bilang kalaban, kundi bilang kapwa babae na parehong nasugatan. Lumakad siya papalayo, hindi lumingon, hindi para kalimutan, kundi para ipaglaban ang sarili niyang bersyon ng katotohanan. Sa kabilang banda, pagising ni Don Lucio, natagpuan niya ang sulat ni Lyra. Sa unang pagbasa pa lang, nanlambot ang tuhod niya. Hindi siya sumigaw,
Hindi siya tumawag, ngunit ang pagkabigla ay naroon. Umalis siya, sabi ni Isabel mula sa pinto. Hindi ko siya pinigilan kasi minsan ang tunay ng pagmamahal hindi sa pagpipigil na susukat, kundi sa pagbibigay laya. Sa huling eksena ng gabing yun, makikitang si Lyra ay sakay na ng bus papuntang probinsya. Walang cellphone, walang plano. Pero may dala siyang pinakamahalagang bagay sa mundo, ang batang unti-unting bumubuo ng bagong dahilan para ipaglaban ang kanyang pangalan. Sa likod ng bawat katahimikan, may giyerang paparating. At ngayon, ito nang simula ng pangilalim na digmaan. Hindi lang sa batas, kundi sa konsensya. Lumipas ang ilang araw sa probinsya. Sa maliit na barangay sa Batangas, muling namuhay si Lyra, kasamang kanyang inang matagal na ring hindi niya nayakap. Simple ang paligid, tahimik ang mga gabi, ngunit puno ng takot ang bawat umaga. Takot na baka sundan siya. Takot na baka mawala ng karapatan sa sandaling isilang niyang kanyang anak. Takot na baka kahit gaano siya kahanda, hindi siya paniwalaan, ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, isang bagay ang hindi niya tinatanggap. Ang matahimik habang may nagtatangka na muli siyang burahin. Isang umaga habang nananahi sa harap ng kanilang maliit na tindahan, may dumating na motor. Kilala niyang logo sa jacket na lalaki. Isang lokal na mamamahayag. Ikaw ba si Lyra Mendez? May nagsabi sa amin na isa kang kasambahay na dinadalang anak ng mayamang pamilya. Totoo ba? Nanlamig si Lyra. Ayaw niyang isa publiko to, pero ayaw na rin niyang matahimik. Hindi ako interesado sa gulo, ani Lyra. Pero kung gusto niyong malaman ng totoo, simple lang. May dinadala akong anak. Hindi siya aksidente. Hindi rin siya produkto ng kasinungalingan. Isa siyang buhay na may karapatang malaman kung sinong ina niya. Nagulat ang mamamahayag. Hindi itong dramang inaasahan niya. Walang sigawan, walang luha, pero may sigaw na totoo sa boses ni Lyra. Matatag, mapait, ngunit buo. Kinagabihan, lumabas sa social media ang isang maikling video clip. Boses ng isang inang walang apelyido. Umabot to sa daan-daang shares. Hindi dahil sa iskandalo, kundi dahil sa katahimikang matapang. Marami ang nagkomento. Hindi mo kailangang maging asawa para maging ina. Kahit walang papel, ang puso ng isang ina ay may sariling lagda. Ipinaglalaban ko si Lyra. Walang babayang dapat patahimikin. Samantala, sa bahay ng mga De Silvo, nakita ni Isabel ang video habang nasa kwarto. Tahimik siya. Hindi siya nag-react, pero hindi may kakailang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi siya galit. Ang totoo, naiinggit siya. Dahil sa dami ng taong nagmahal sa kanya noon, wala ni isang lumaban para sa kanya ng ganoon. Sa kabilang banda, si Don Lucio ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ina, ang matriarkang may kontrol sa buong angkan ng De Silvo. Anong ginagawa mo? Alam mo bang pinagtatawanan na tayo? Pati ang pangalan ng pamilya natin nilalapastangan na ng babaeng yan. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya nagpaliwanag. Hindi niya nilalapastangan ang pangalan natin, Mama, ani Lucio. Pinoprotektahan niyang pangalan niya bilang ina. At sa huling eksena ng gabing iyon, makikitang si Lyra ay nagsusulat sa isang notebook habang nakikinig sa tibok ng kanyang tiyan. Anak, hindi ko alam kung kailan kita mapapangalagaan ng buo, pero mula ngayon hindi na ako tatahimik para sa'yo. Umuulan ng gabing iyon, malamig ang hangin sa bintana ng maliit na silid na inuupahan ni Lyra at ng kanyang ina sa probinsya. Sa isang sulok naroon ang maleta ni Lyra. Hindi na puno ng takot, kundi ng mga damit ng sanggol. Kulay puti, dilaw at berde. Mga kulay ng simula ng bagong buhay. Nakahiga siya, nakapikit pero hindi natutulog. Inaantay niya ang senyales. Alam niyang malapit na, ramdam niya. Nang biglang sumakit ang tiyan niya. Una, mahina. Pagkatapos, isa na itong buo at matalim na hilab. Ma, sumasakit na, sigaw niya. Nagmamadaling tumakbo ang ina niya at tinawag ang midwife ng barangay. Wala nang oras para sa ospital sa syudad. Sa gitna ng ulan, dinala siya sa maliit na lying-in clinic ng baryo. Habang nagle-labor, tila lumitaw lahat ng alaala. Ang unang araw niya bilang kasambahay. Ang malamig na tingin ni Isabel, ang lihim na gabi kay Don Lucio. Ang bawat hilab ay tila paalala ng mga kasinungalingan, pananahimik at pagtatanggol na ginawa niya para sa sanggol na ito. Pero sa bawat hinga, bawat kirot, isang bagay ang mas malinaw. Hindi ko na ito para sa kanila.
Para ito sa'yo anak. Ilang oras ang lumipas, ilang sigaw, ilang pawis. Hanggang sa marinig niya ang unang iyak. Isang matinis, malakas, buhay na buhay. Baby girl Lyra, malusog, malakas. Ipinanganak na may lakas ng loob kagaya mo. Napaluha si Lyra, nilapit sa kanya ang sanggol. Niyakap niya ito at sa pagdikit ng kanilang balat, sa unang pagkakataon, sa wakas, sinabi niya, "Kapag ipinanganak ka, anak kita at ngayong nandito ka na, kahit mawala ang lahat, ikaw ang panalo ko." Kinabukasan sa liwanag ng araw, pinangalanan niya ang bata, Amara Mendez, walang De Silvo. Walang apelidong galing sa yaman pero isang pangalang may katotohanan. Amara, hindi dahil sa nakaraan kundi para sa kinabukasan. Samantala habang nasa isang board meeting sa Maynila, natanggap ni Don Lucio ang litrato mula sa isang anonymous email. Larawan isang bagong silang na sanggol. Kasama si Lyra. May nakasulat sa ibaba, "Wala akong kapangyarihan pero meron akong anak at siya ang tunay kong pangalan." Tahimik si Don Lucio. Sa paligid niya nag-uusap ang mga abogado, mga investor, mga kapatid sa angkan, pero wala siyang narinig kung hindi ang boses ng sanggol sa isipan niya. Ipinanganak na siya at wala siya doon. Matapos matanggap ang litrato ni Amara, hindi na mapakali si Don Lucio. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi politika, negosyo o pangalan ang laman ng kanyang isip, kundi isang sanggol na may mata ni Lyra at labi niya. Hindi niya alam kung paano to haharapin. Wala siya doon noong ipinanganak ang anak niya, wala siyang apelyido sa birth certificate. At ang tanging iniwan sa kanya ni Lyra ay litrato at tanong, "Pipiliin mo ba kami o pipikit kang muli?" Kinagabihan, kinausap niya si Isabel habang nasa silid ng kanilang lumang bahay. Si Lyra nanganak na, babae. Pinangalanan niyang Amara. Tahimik si Isabel. Hindi siya nagalit, hindi na siya nagtaka. "Alam ko na," sagot niya. "May nagsend din sa akin. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. Pero Lucio, kung lalabanan siya ng pamilya mo, hindi na ako sasali. Tapos na ako." Nakatulala si Don Lucio. Sa unang pagkakataon, si Isabel ang tumigil sa paghawak sa pangalan. Ngayon siya na lang ang tanong. Kinabukasan, bumiyahe siya patungong Batangas. Tahimik ang baryo. Walang ingrandeng pagdating, walang bodyguard, walang alalay. Si Lucio hindi bilang doon, kundi isang lalaking gustong makita ang anak niya. Paglapit niya sa bahay ng ina ni Lyra, sinalubong siya ni isang batang babaeng karga ni Lyra sa harap ng bahay. Napahinto siya. Hindi dahil sa ganda ni Lyra, hindi rin dahil sa kapayapaan ng lugar, kundi dahil sa mga matang nakatitig sa kanya. Mga matang, siya ang may gawa. Tahimik silang nagkatinginan ni Lyra. "Bakit ka nandito?" tanong ni Lyra. Hindi galit pero buo. "Hindi na kita pipiliting bumalik," sagot ni Don Lucio. "Pero gusto kong bumawi, gusto kong kilalanin siya. Hindi lang sa puso ko, kung hindi sa buong mundo. Pumunta ako para itamang hindi ko kaagad ipinaglaban." Hinayaan ni Lyra na buhatin ni Lucio si Amara. Sa unang pagkakataon, nabuhat niyang anak niya. Isang batang walang apelidong De Silvo sa papel pero sa kanyang bisig, walang pag-aalilangang anak niya. Ang isang laban ay nagbabalik pero ngayon hindi na ito laban ng dalawa, kundi laban ng isang pamilya. Laban sa lumang pangalan na gusto silang patahimikin. At sa katahimikan ng hapon, isang bagong sigaw ang nagsisimula. "Wala kaming yaman, wala kaming kapangyarihan, pero may pangalan kami at ito ang totoo." Sa lilim ng punong mangga sa harap ng bahay, nakaupo si Lyra habang nakatingin sa mag-amang naglalaro. Si Don Lucio ngayon ay nakayukod. Buhat-buhat si Amara. Pinapadyak ang maliliit nitong paa. Tahimik ang paligid pero ang loob ni Lyra ay puno ng tanong. Dahil ang pagkakaroon ng ama ay hindi lang basta pagbuhat o pagyakap. Ito ay pag-aako, paglalantad, paglalaban. "Lyra," humarap si Lucio, buhat si Amara sa kanyang bisig. "Gusto ko siyang dalhin sa City Hall. Gusto kong ayusin ang birth certificate niya. Gusto kong gamitin yung apelyido ko." Tumahimik si Lyra, hindi niya ito inaasahan. At sa totoo lang, hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Gusto mong bigyan siya ng apelyido o gusto mong bawiin siya? Dumiretso ang tingin ni Lucio. "Gusto ko siyang bigyan ng apelyido, hindi niya kailangang ikahiya, pero hindi para burahin ang pangalan mo." Kinagabihan habang natutulog si Amara sa gitna nilang dalawa, muling humarap sa isa't isa sina Lyra at Lucio. Tahimik. Puno ng alalahanin pero malinaw ang mga mata kapag ginamit niyang apelyido mo. "Matatakot ako mawala siya sa akin." "Hindi kita kayang burahin sa buhay niya, Lyra," sagot ni Lucio.
Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi kahit na anong apelidong gamitin niya, ikaw ang pangalan niya, ikaw ang una niyang nakita, ikaw ang boses na narinig niya mula sa loob ng sinapupunan. Ikaw ang tinig ng tahanan at walang batas. Walang papel ang pwedeng pumalit sa'yo. Kinabukasan magkasama silang pumunta sa munisipyo. Naglakad sila sa loob ng civil registry. Hindi bilang amo at kasambahay, kundi bilang magulang. Hindi nagmamadali, hindi nagtatalo. Walang engranding pahayag pero may kasunduang mas totoo kaysa sa mga dating papel na ipinipilit sa kanila. Sa birth certificate ni Amara, sinulat nila, Ina Lira Mendez, Ama Lucio de Silvo, pangalan Amara Mendez de Silvo. At sa pagbuhos ng tinta sa papel, sa wakas ang batang isinilang sa katahimikan ay nagkaroon ng pangalang buo. Hindi perpekto pero pinaglaban. Sa labas ng City Hall habang buhat ni Lirang anak, lumapit si Lucio at marahang hinawakan ang likod ng kanyang kamay. Simula ngayon, hindi na lang tayo nakatingin sa kahapon. May apelyido na siya. Ngayon tanong na lang, handa na ba tayong buuin ng isang tunay na pamilya? Kahit sa paraang hindi inaasahan ng mundo. Hindi pa man natutuyo ang tinta sa birth certificate ni Amara, kumalat ng balita. Sa Maynila, sa loob ng mga opisina ng mga De Silvo, may bagong krisis. Hindi negosyo, hindi politika, kundi pangalan, isang kasambahay, isang sanggol, at isang desisyong nilagdaan ng panganin na anak ng angkan. Lucio, anong ginagawa mo? Tanong ng kapatid niyang si Mateo, kasalukuyang CFO ng kumpanya. Gagawin mong lehitimong tagapagmanang anak ng isang empleyado. Ang ginagawa ko, sagot ni Lucio, ay hindi para sa kumpanya, kundi para sa anak ko. Kung problema sa yaman ang pinangangalagaan niyo, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kailangan ng pangalan niyo para buhayin siya. Pero ang board ng De Silvo hindi mananahimik. Nakatanggap si Lucio ng formal letter. Pinalalakas mo muli ang isang dating iskandalo. Pumipirma ka ng kapahamakan para sa buong pamilya. Kung itutuloy mo yan, hindi lang pangalan mong mawawala, pati position mo sa kumpanya. Samantala sa Batangas, muling nag-viral ang kwento ni Lira. Ngayon ay mas matapang na. Mula sa simpleng kasambahay na ina ng anak ng amo, siya na ngayon ang simbolo ng inang piniling lumaban kahit walang kapangyarihan. Mga pahayag sa social media, para sa mga lira ng lipunan, ang pagiging inay hindi nasusukat sa estado. Wala ka mang yaman pero may lakas kang hindi kayang bayaran ng kahit na anong apelyido. Pero kasabay na suporta, may paring pananakot. Isang araw may dumating na sulat sa bahay nila sa probinsya. Magsimula ka ng magtago, Lira, dahil hindi lang pangalan ang pwedeng bawiin, pati ang anak. Hindi niya pinakita kay Lucio, hindi dahil sa takot, kundi dahil ayaw niyang gamitin ito para ilapit sa kanyang lalaki minsang naging bahagi ng pagdurusa niya. Kaya kong lumaban para sa anak ko, kahit ako lang. Ngunit sa Maynila, isang desisyon ang pinaplansya. Ang pamilya De Silvo ay magsasampa ng petition for custody laban kay Lira, gamit ang argumento ng financial stability, emotional welfare at future security ng bata. Isang labang legal, isang labang malinis sa papel ngunit marumi sa intensyon. At sa dulo ng kabanatang ito, habang nilalaro ni Lira si Amara sa sala, biglang nagring ang telepon niya, si Lucio. Lira, nagsampa ng kaso ang pamilya ko at hindi lang ikaw ang target nila. Pati ako, pero kung haharapin natin to, gusto kong malaman mo, lalaban ako hindi bilang De Silvo, kundi bilang ama ni Amara at kasama mo bilang ikaw si Lira. Mainit ang araw ngunit malamig ang loob ni Lira habang papasok sa korte. Suot niya ang pinakasimpleng puting bestida, walang alahas, walang make-up. Wala siyang personal na abogado, kundi isang public defender na pinakilala lang sa kanya 2 araw bago ang hearing. Sa kabilang panig ng silid, maayos, maliwalas at punong-puno ng legal team, ang hanin ng pamilya De Silvo. Nandoon si Mateo, nandoon ang matandang Donya na tila hindi man lang tumitingin sa direksyon ni Lira. Si Lucio, tahimik lang sa likod niya, walang dalang kapangyarihan, ang tangi lang niyang hawak ay ang pagpanig sa katotohanan. Ang kaso, petition for custody and sole parental authority. Ang argumento ng mga De Silvo, walang sapat na kabuhayan si Lira. Wala siyang permanenteng tirahan. Walang lehitimong kasal kay Lucio at higit sa lahat, unstable environment. Daw ang kayang ibigay ng isang babaeng galing sa ilalim ng lipunan. Tinawag si Lira sa witness stand. Tahimik ang lahat.
Maging si Isabel na naroon din na hindi makatingin ng diretso. Para siyang panauhin sa isang giyerang wala siyang alam kung paano natapos sa ganito. Miss Mendez, sabi ng abogado ng De Silvo, kung mahal mo ang anak mo, bakit mo siya ipinanganak sa probinsya? Sa isang lying-in clinic at hindi na sa isang maayos na ospital? Dahil sa panahon na yon, sagot ni Lira, hindi nanginginig. Wala akong pera, wala rin akong proteksyon. Pero ang meron ako ay kagustuhang iligtas siya. Hindi ko siya isinuko, hindi ko siya pinalitan ng katahimikan para sa kapalit ng kaginhawaan. Tumahimik ang silid. Hindi ko kayo kayang tapatan sa titulo, sa yaman o sa pader ng korte. Pero ako ang nagdala sa kanya sa sinapupunan. Ako ang gising sa gabi kapag umiiyak siya at ako ang una niyang ngiti. Hindi ang mga papel ninyo. Hindi ako perpektong ina, pero akong ina niya. Pagkatapos ng hearing, hindi pa itong desisyon. Pero naramdaman ng lahat, lalo na si Doña Elvira De Silvo, ang matriarka, na may bagay silang hindi mabibili. Ang loob ng isang ina na kahit walang kasal, walang pera at walang titulo ay hindi natitinag. Sa labas ng korte, nilapitan siya ni Lucio. Bitbit ito ang bote ng gatas ni Amara at isang simpleng tanong. Kung ito ang magiging giyera ng pangalan, handa ka bang maging tahimik ulit para sa kanya? O mas pipiliin mong sumigaw? Hanggang dulo, tumingin si Lira sa anak, pinasuso ito sa kanyang bisig at marahang ngumiti. Hindi na ako para sa katahimikan dahil minsan ang pagiging ina ay ang pagiging boses ng batang wala pang tinig. Makalipas ang unang pagdinig, mabilis kumalat sa media ang mga larawan ni Lira. Hindi na siya simpleng babae sa lilim ng mansyon. Isa na siyang ina sa gitna ng spotlight. Headline sa isang online news site. Babaeng dating kasambahay, ipinaglalaban ng anak sa makapangyarihang pamilya De Silvo. Headline sa isa pang tabloid. Amo o ina. Laban ng apelyido at dugo. Hindi lahat ay pabor kay Lira. May mga balitang binayaran para sirain siya. Hindi raw totoo na minahal niya si Lucio. Ginamit daw niya ang pagbubuntis para makapasok sa angkan. Dati raw siyang kinakasama ng ibang lalaki. Isang vlog pa nga ang naglabas ng interview sa isang babaeng nagpakilalang dating kapitbahay ni Lira. Ambisyosa yan si Lira. Bago pa man magtrabaho sa Maynila, sinasabi na niyang gusto niyang magkaanak sa mayaman. Si Lira ay hindi nagsalita. Hindi siya naglabas ng pahayag, ngunit isang araw, isang mamahayag ang dumalaw sa kanila sa Batangas. Hindi para mag-exploit kundi para makinig. Miss Mendez, bakit hindi ka sumasagot sa lahat ng binabato sa'yo? Tahimik si Lira. Tumingin siya sa anak niyang si Amara na noon ay natutulog sa kanyang dibdib. Kasi kapag sinagot ko sila, baka pati itong katahimikan ng anak ko madungisan. At kung may isang bagay akong kaya pa ring protektahan, ito yon. Hindi silang dapat kong ipagtanggol ang sarili ko sa harap kung hindi siya. Samantala sa Maynila, nakatanggap si Lucio ng imbitasyon para sa isang televised interview. Straight Talk with Attorney Belmonte. Live, prime time at ang unang tanong, totoo bang anak mo ang dinadala at pinalaki ni Lira Mendez? At kung oo, bakit ngayon mo lang siya pinaglaban? Si Lucio hindi isang taong sanay sa media, pero sa oras na yon hindi siya CEO. Isa siyang ama. Oo, anak ko si Amara at kung ang tanong ay bakit? Ngayon ko lang siya ipinaglaban, sagot ko dahil ngayon lang ako naging buo. Anong ibig mo sabihin? Tanong ng host. Mula pagkabata, tinuro sa amin kung sinong dapat mahalin, kung sinong dapat isama, kung sinong karapat-dapat sa pangalan namin. Pero ngayon ko lang naintindihan na ang tunay na pangalan ay hindi nasa papel. Nasa taong pinipili mong ipaglaban araw-araw. Kahit na masira ka sa mata ng mundo. Pagkatapos ng interview, nagtrending ang hashtag na Ina, hindi kabit. Ama, hindi tahimik. Hashtag, Amara ang pangalan. Ngunit sa dilim ng isang conference room, naroon ang matriarka ng pamilya De Silvo, ang ina ni Lucio. Tahimik siyang umiinom ng tsaa habang pinapanood ang interview. Sige Lucio, bulong niya. Paglaruan mo ang kamera pero sa susunod na hearing, batas ang kalaban niyo at ang batas hindi marunong maawa sa taong walang apelyidong may halaga. Ang ikalawang pagdinig ay mas mabigat. Sa labas pa lang ng korte, siksikan na ang media. May mga bitbit na placards ang iba.
Hindi mo kailangang mayaman para maging mabuting ina. Pagmamahal, hindi pera ang pundasyon ng tahanan. Sa loob ng korte puno ng abogado, pero mas puno ng tensyon. Sa pagkakataong ito, si Lucio nang uupo sa witness stand. Abogado ng De Silvo. Mr. De Silvo, kinikilala niyo po bang kayo ang ama ng batang si Amara? Lucio, opo, at hindi lang sa salita, pati sa dokumento, nilagdaan ko ng birth certificate. At ginawa niyo po ito ng labag sa kagustuhan ng inyong pamilya at board of directors? Ginagawa ko to para sa anak ko, hindi sa negosyo, hindi sa pangalan. Sunod na tinawag si Lira. Tahimik siyang naglakad. Ang mga mata ng mga De Silvo ay halos dumuro sa kanya. Pero wala siyang iniwasan. Miss Mendez, ani ng abogado ng kalaban. Kayo po ba ay financially capable na magtaguyod ng isang bata? Hindi po ako mayaman, sagot ni Lira. Pero ang gatas po niya hindi po nauubos. Ang lampin niya hindi nauulit ng suot na marumi. At ang gabi, hindi po siya natutulog na umiiyak na mag-isa. Pero wala kayong sapat na savings, insurance o sariling bahay. Giit na abogado. Tama po, pero hindi rin ako umalis. Hindi ko rin siya iniwan at hindi ko siya ginamit para magkaroon ng pangalan. Ang gusto ko lang pong kilalanin siyang may karapatang mahalin ng buo. Hindi tinatago. Nagtingin na ng mga tao. Ang huwes ay tahimik pero ang mata nito'y tila tinatablan. Habang tumatagal ang pagdinig, naging malinaw ang laban. Ang isang sistema na nagsasabi na may hierarchy, ang karapatan batay sa yaman, kontra isang inang nagsasabing pantay-pantay tayong lahat kapag puso ang pinairal. Pagkatapos ng hearing, habang palabas si Lira, may isang matandang babae na lumapit sa kanya. Hindi niya kilala, nakaitim, marangal ang tindig. Ikaw ba si Lira? Opo. Ako ang lola ni Lucio, nanigas siya. Ngayon lang niya nakita ang tunay na ugat ng apelyido. Pinapanood ko kayo sa media, akala ko isa kang ambisyosang babae. Pero ngayong narinig kita sa loob ng korte. Mas inang ka kaysa sa marami sa apelyidong ito. Tumango ito, saka bumaling. Ang batas ay batas. Pero minsan kahit ang batas natututo mula sa mga naninindigan. Sa malayo habang hawak ni Lira si Amara, maririnig ang boses niya sa kanyang isipan. Kapag lumaki ka anak, gusto kong malaman mong may panahong binaliwala ako ng batas. Pero hindi kita binitawan at yun ang batas ng puso. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang araw na hinihintay at kinatatakutan. Ang araw ng hatol. Hindi ito isang granding eksena tulad sa mga pelikula. Walang malalakas na sigawan, walang dramatic breakdown. May tahimik na courtroom, may isang huwes. At may mga matang sabik, takot at handang masaktan. Bago magbasa ng desisyon ng huwes, tahimik na pinisil ni Lira ang daliri ni Amara na natutulog sa kanyang kandungan. Sa tabi niya si Lucio, hindi bilang amo kundi bilang ama. At sa likod nila, naroon si Isabel. Hindi nagsasalita pero nariyan, minsang asawa. Ngayon, saksi. Ang huwes ay tumayo, diretso ang tingin. Walang kinikilingan ng mukha pero mabigat ang mga mata. Sa kaso ng petition for sole custody ng pamilya De Silvo, laban kay Ginang Lira Mendez. Matapos ang mga presentasyong argumento at pagsasaalang-alang ng kapakanan ng bata. Tumigil siya sandali. Lahat ay napalunok, si Lira hindi huminga. Ang korte ay nagpapasya pabor kay Lira Mendez. Ang karapatan bilang ina, pagiging primary caregiver, at emotional na connection sa bata, sa kanyang ina hindi matutumbasan ng anumang yaman. Parang tumigil ang oras. Si Lira hindi kaagad nakakilos. Parang hindi pa niya maintindihan hanggang sa maramdaman niya ang mahigpit na yakap ni Lucio at ang bulong nito. Panalo ka. Hindi, panalo tayo. Naglakad palabas ng korte si Lira sa bawat hakbang, tila gumaan ang kanyang katawan. Hindi dahil sa papel, hindi dahil sa pabor ang batas, kung hindi dahil ngayon, hindi na siya kailangang sumigaw para mapakinggan. Sa labas ng gusali, sinalubong siya ng media. Isa lang ang tanong ng reporter. Lira, anong masasabi mo sa hatol ng korte? Tumingin siya kay Amara na mahimbing na natutulog sa kanyang dibdib. Hindi lang korte ang nagdesisyon ngayon, ang mundo na rin, na hindi mo kailangang maging mayaman para maging karapat-dapat. Ang totoo, kahit hindi nila ako pinili kong anak ko araw-araw at doon pa lang panalo na ako.
At sa araw ring iyon, habang ang mga headlines ay puro kasambahay, nagwagi laban sa yaman, habang ang social media ay puro hashtag, ina hindi kabit. Habang ang mga larawan niya ay lumalaganap sa buong bansa, si Lira hindi naging sikat. Hindi siya naging mayaman pero naging buo siya. At ang batang si Amara sa wakas ay may nanay na hindi na kailanman kailangang itago. Isang buwan matapos ang desisyon ng korte, muling nanumbalik ang katahimikan sa buhay ni Lira at Amara. Pero hindi na ito katahimikan ng pagtatago, hindi na ito katahimikan ng pag-aalinlangan. Ito na ang katahimikan ng pagtanggap ng kapayapaan sa isang maliit na bahay sa tagiliran ng Tanawan. Lumipat si Lira. Hindi ito malaki pero may sariling bakuran. May duyan sa ilalim ng puno ng aratiles. May maliit na mesa sa veranda kung saan madalas silang magkape ng kanyang ina. Habang pinagmamasdan si Amara, dumadalaw si Lucio tuwing linggo. Hindi para manghimaso kundi para maging ama. Tahimik, marahan, hindi na mayabang. Siya mismong nagtayo ng maliliit na trust fund para kay Amara. Hindi para ipagmayabang kundi para tiyaking may simulang anak nila kahit wala na siya. Isang hapon habang nilalaro ni Lucio si Amara sa ilalim ng araw, umupo si Lira sa tabi niya. Tahimik silang dalawa pero hindi malamig. Salamat sa hindi pagsuko, ani Lucio. Hindi ako para sumuko, sagot ni Lira. Wala akong luho sa buhay pero mula nung sinabi kong mahal kong batang to, wala nang pwedeng kumontra doon, kahit na ikaw. Nagkatawanan sila, sa wakas kaya na nilang tumawa ng hindi may masakit sa ilalim. Sa gabi habang natutulog si Amara sa gitna nilang dalawa, sa isang banig ay naramdaman ni Lira ang kamay ni Lucio na marahang humawak sa kanyang mga daliri. Lira, pwede ba ako maging bahagi ng tahanan ninyo? Hindi bilang amo, hindi bilang panauhin ko, hindi bilang ikaw at ako. Bilang magulang? Hindi sumagot si Lira agad, tumingin siya kay Amara. Sa liwanag ng ilaw ng buwan na sumisilip sa bintana. Lucio, simula pa lang may bahay na tayo pero ngayon lang ako handang tawagin tong tahanan. At sa gabi ring iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, natulog silang tatlo sa isang banig. Hindi dahil sa obligasyon, hindi dahil sa kasunduan, o hindi dahil sa piniling pagmamahalan. Hindi perpekto, hindi ordinaryo, pero totoo. Lumipas ang 3 buwan, ang katahimikan sa probinsya ay napalitan muli ng ingay ng syudad. Pero ngayon, hindi na nakakatakot ang pagbabalik ni Lira. Buhat si Amara habang nakasakay sa bus papuntang Maynila. Nasa tabi nila si Lucio. Hindi na formal kundi nakangiti, nakabagpak lang, walang alalay, walang sekretaryo. Wala na ring amo. Kasabay na tensyon sa pagitan nila. Pagdating nila sa lungsod, hindi sa mansyon ng De Silvo, dumiretso ang sasakyan. Sa halip, tumigil sila sa isang simple pero disenteng apartment sa Quezon City. 3 silid, may malawak na sala, may maliit na study area para kay Amara balang araw. Bahay natin to, ani Lucio. Hindi sa pamilya ko, hindi sa kontrata. Tayo ang nag-ipon para dito. Napangiti si Lira. Simple ang ngiti pero may lungkot din sa dulo. Parang panaginip no? Dati-rate palihim lang ako umiiyak sa likod ng kusina. Ngayon nakaharap ako sa lamesa bilang may pangalan na. Kinabukasan bumisita si Isabel, hindi para guluhin kundi para bumati. Nakasuot na simple pero elegante, walang alahas, wala ring bitbit. Ang dala lang niya ay ang sarili. Wala akong balak manggulo, wala rin akong galit kung papayagan mo lang. Gusto kong makita si Amara, sandali lang. Tahimik si Lira, tumango. Paglapit ni Isabel, hindi niya kaagad alam kung paano harapin ang bata. Dahan-dahan siyang lumuhod. Hello Amara, ngumiti si Amara, walang alinlangan. Inabot ang laruan niya kay Isabel, saka siya yumakap. Hindi niya alam kung sinong bisita pero ramdam niyang ligtas siya. Dahan-dahang binuhat ni Isabel ang bata. Mahigpit pero magaan, may ngiti sa kanyang labi, pero may luhang lumulundo sa mata. Hindi ko kailangang tawagin kang apo at hindi mo kailangan tawagin ako kung sino. Pero kung sakaling darating ang araw na tanungin mo kung may babaeng minahal ka mula sa apelyido ng ama mo, sana maalala mong kahit minsan may isang babaeng hindi ng ako. Hindi naghangad pero umibig pa rin ng tahimik. Tahimik ang silid, nasa pinto lang si Lira, pinagmamasdan ng eksena. Walang selos, walang inggit, tanging respeto. Matapos ang ilang minuto, dahan-dahang ibinalik ni Isabel si Amara sa sahig.
Tumayo siya, tumango kay Lira. Hindi na ako babalik, pero salamat sa ilang minuto. Hindi para sa akin kundi para sa bata. Salamat, sagot ni Lira. Paglabas niya ng pinto, hindi na siya lumingon. Hindi sa kanyang puso, bitbit niyang isang uri ng pagpapalaya sa sarili. Sa nakaraan at sa pag-ibig na hindi niya kailanman ipinaglaban, pero hindi niya rin tinakasan. Sa mga sumunod na araw nagsimula ng home-based livelihood si Lira. Paggawa ng organic baby products, tela, oil, sabon, ang pangalan ng maliit niyang negosyo, Amara Made. Gawa ng kamay, alaga ng ina. Mabilis tong nakilala online lalo na't may pangalan na siyang inang pinanood ng buong bansa na lumalaban sa sistema. Samantala, makikitang natutulog si Amara sa sofa. Si Lucio'y nasa gilid, nagsusulat sa laptop. Si Lira nasa kusina, nagtitimpla ng gatas. Nakangiting totoo. Babe, tawag ni Lucio. Anong pakiramdam mo ngayon? Simple lang, sagot ni Lira. Masarap ang pakiramdam na katabi ko sa pagtulog ang anak ko. At ang lalaki hindi kailanman ang agaw sa akin, kung hindi tumabi at tumindig sa tabi ko. Maaliwala siyang umagang yun. Si Lira ay nag-aayos ng mga order sa maliit niyang negosyo habang si Lucio ay nagpapaligo kay Amara. Tahimik, payapa, parang sa wakas, regular na pamilya na sila. Ngunit isang tawag mula sa abogado ni Lucio ang biglang sumira sa ritmo ng araw. Sir, tungkol po sa trust fund ni Amara. May clause po doon na hindi niyo nilagyan ng final signature pero pinirmahan ng board ng De Silvo nung araw na isinampa ang kaso laban kay Miss Mendez. Anong ibig sabihin yan? Tanong ni Lucio, agad nag-alalang tumayo mula sa sala. May kondisyon po na kapag ang batay lumagpas ng edad 7 at hindi kinalala ng board bilang moral representative ng pangalan ng angkan, maaring bawiin ng pondo kasamang legal protection nito. Nagdilim ang mukha ni Lucio, hindi niya ito pinayagan, hindi niya ito nilagdaan. Pero ngayon, napasama to sa dokumento ng trust fund ng anak niya. Gamit ang pangalan niya. Hindi agad sinabi to ni Lucio kay Lira. Hindi dahil sa panlilin lang, kundi sa takot. Kapag nalaman niya, baka isipin niyang pinaglalaroan kulit ang tiwala niya. Pero gaya ng dati, hindi natutulog ang lihim. Kinagabihan habang nagliligpit si Lira ng mga folder, napansin niyang nakaipit na kopya ng trust fund documents sa isang envelope at ang isang pahina na may pirma ng board ng De Silvo. Ngunit hindi kay Lucio, agad siyang lumapit sa lalaki. Tahimik, walang sigawan. Kailan mo planong sabihin? Lira, alam mo pagkatapos ng lahat, ang pinakaayokong nararamdaman, yung hindi ako kasama sa pagdedesisyon para sa anak ko. Tahimik si Lucio, napaupo siya sa tabi nito. Hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ko to nilagdaan at hindi ko alam na pinasok nila yan habang abala tayo sa kaso. Pero ngayon na nakita mo na, itatama ko ito. Sa korte, sa papel, o kahit saan pa man. Kasama ka. Isang linggo ang lumipas, nagharap sa bagong pandinig si Lucio at ang abogado niya. Hindi para ipaglaban ang karapatan niya bilang ama, kung hindi para ibasura ang clause na isinalpak ng pamilyang minsang pinaniwalaan niya. Tumistigo si Lucio laban sa sarili niyang board. Ang pangalan na hindi sandata para kontrolin ng batang walang kamuwang-muwang. Ang apelyido kapag ginamit para gawing tanikala, hindi yan karangalan. Yan ay kasinungalingan at yan ang lalabanan ko. Matapos ang ilang linggong proseso, inilabas ng korte ang pinal na desisyon. Binasura ang kondisyon. Ang trust fund ay ilalagay sa ilalim ng joint custody ni Lira at Lucio at hindi pwedeng galawin ng sino man sa pamilya De Silvo. Pag-uwi nila sa bahay, tahimik si Lira. Si Amari hindi na sa pagtulog. Niyakap siya ni Lucio mula sa likod. Babe, may tiwala ka pa rin ba sa akin? Wala na akong tiwala sa papel, Lucio. Pero sa ginagawa mo araw-araw, nandun ang paniniwala ko. At habang pinipili mo kami, kahit walang perpektong record, buo yun sa akin. At sa gabing yun, sa gitna ng lahat na napagdaanan, ang yakap nila hindi para takasan ng mundo, kung hindi para harapin ang susunod na kabanata ng magkasama. Lumipas ang mga buwan. Sa panlabas, ayos na ang lahat. May bahay sila, may negosyo, may oras para kay Amara, ngunit sa loob ni Lira, may kumikiskis pa ring tanong. Hindi galit, hindi takot, kundi isang malalim na pagsusuri sa sarili. Hanggang kailan ako magiging kasama? Kailan ako magiging pantay?
Isang gabi habang pinapatulog niya si Amara, biglang nagtanong ang bata. Mama, bakit po si Papa ibang apelyido? Napahinto si Lyra, isang inosenteng tanong, pero alam niyang ito ang simula ng mga tanong na darating pa habang lumalaki ang anak niya. Dahil galing siya sa ibang pamilya, anak, sagot ni Lyra, mahinahon. Pero ang mahalaga, kahit na anong apelyido, tayo ang pamilya mo. Kinabukasan, kinausap ni Lyra si Lucio habang naghahanda to sa pag-alis para sa isang board meeting. Lucio, naiintindihan ko na hindi mo rin gustong apelyidong dala mo minsan. Pero gusto kong itanong, kapag dumating ang araw na tinanong tayo ni Amara, kung bakit iba pa rin ang mundo sa paligid natin. Handa ka bang ipaglaban yon kahit na wala ka ng apelyidong may pagmamalaki? Tumigil si Lucio sa pagsusot ng kanyang relo. Tumingin siya kay Lyra. Walang ngiti, walang drama. Oo, kung ang kapalit nun ay panatag ang katabi ko tuwing gabi. Kung ang kapalit nun ay hindi kailanman mararamdaman ni Amara na kailangan niyang ipagpaumanhin kung sino ang mama niya. Sa sumunod na mga araw, isang usapan ang binuo nilang dalawa. Legal change of name. Hindi para magtago, hindi para umiwas, kundi para piliin ang apelyido na hindi inuutos. Kung hindi pinili bilang pamilya, isang umaga sa harap ng civil registry, pumirma si Lucio sa isang dokumento. Binago ang kanyang middle name, isinunod sa kanyang anak, at sinulat ang kanyang buong pangalan bilang Lucio Mendez de Silva. Mendez ang apelyido ni Lyra, de Silva ang pangalang hindi niya tinalikuran, pero ngayon ay hindi na lang angkan kundi bahagi ng sariling desisyon na bumuo ng bago. Paglabas nila ng munisipyo, hawak-hawak ni Lucio ang kamay ni Lyra at ang kabilang kamay ay hawak ni Amara. Simula ngayon, ani Lucio, wala nang amo, wala nang tago, pamilya na tayo, buong buo kahit na kaninong apelyido pa yan manggagaling. At sa gitna ng kalsada, habang sumisikat ang araw, ay may 3 taong naglalakad. Hindi perpekto, hindi sikat, pero buo. At sa puso ni Lyra, isang bagay ang klaro. Hindi ko kailangan ng palakpak ng mundo kasi natagpuan ko na ang pamilya kong hindi kailanman kailangang ipaglaban sa loob ng hukuman muli. Nakarating sa 3 kaarawan ni Amara. Ngunit sa taong ito, hindi simpleng handaan lang ang naghihintay. Isang munting seremonyang inihanda ni Lyra at Lucio. Seremonya ng apelyido, seremonya ng pangalan. Sa isang maliit na garden venue sa Tagaytay, inayos ni Lyra ang mga mesa. Puno ng puting bulaklak, mga simpleng banner na may pangalang Amara Mendez de Silva. 3 taon, isang pangalan, isang kwento. Ilang malalapit na kaibigan lang ang nandoon, wala ang media, wala ang mga reporter. Sa gitna ng venue, isang maliit na mesa, may frame ng larawan. Lyra, bagong panganak, yakap si Amara. Wala pa si Lucio noon, sa tabi isa pang frame. Lyra, Amara at Lucio, magkayakap sa ilalim ng araw. Sa harap ng lahat nagsalita si Lucio. Hindi CEO, hindi dating amo. 3 taon na mula nang ipinanganak si Amara at 3 taon na rin ipinanganak ang panibagong ako. Ang lalaking natutong ipaglaban, hindi ang pangalan niya, kundi ang pamilyang pinili niyang mahalin. Mula ngayon, hindi ko na lang siya anak. Siya ang dahilan kung bakit ako muling naging tao. At si Lyra, ang babaeng tinawag ng mundo na kasambahay. Siya ang humubog sa amin ng anak ko. Siya ang tahanan. Tumayo si Lyra, hindi sana magsasalita sa harap ng maraming tao pero ngayon ay hindi siya kinakabahan. Sapagkat hindi siya nangungumpisal, nagsasalaysay siya ng tagumpay. Minsan akala ko sapat ng mahalin ng anak ko. Pero natutunan ko mas kailangan pa pala ang ipaglaban siya. At ngayon, habang pinapanood kong tumatakbo siyang buo ang pangalan, hindi ko na iniisip kung anong sasabihin ng mundo. Kasi sa loob ng 3 taong ito, natutunan kong hindi pala ang apelyidong nagbibigay saysay sa pangalan, kung hindi ang alaala, sakripisyo at pagmamahal na nakakabit dito. At sa huli ng programa, habang sumasayaw ang mga bata sa paligid, tumabi si Lucio kay Lyra. Hawak-hawak ang kamay niya. 3 taon na babe, bulong niya. Alam mo na ba ang sagot ngayon sa tanong mo dati? Anong tanong? Ano ang pakiramdam ng katabi mo sa pagtulog ang asawa ko? Oo, bulong ni Lyra. Habang nakatingin sa anak nila, mas masarap ang pakiramdam. Kapag ang katabi mo ay hindi na asawa ng iba, kung hindi ama ng anak mo, at ikaw mismo pinili niyang maging tahanan. Sa ilalim ng mga ilaw at katahimikan ng gabi, isang pamilyang minsang hinatulan ng mundo,
Ngayon ay malaya, buo at may sariling pangalan. Ilang linggo matapos ang kaarawan ni Amara, tila muling bumalik ang tahimik at masayang ritmo ng buhay nila. Pero may isa pang tanong na matagal nang tinatago ni Lucio. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto. Kailan ang tamang oras para tanungin siya? Kung gusto ba niya akong piliin, hindi bilang ama lang ng anak niya, kung hindi bilang kabiyak. Isang Sabado, nagplano si Lucio ng simpleng outing sa isang farm resort sa San Mateo. Akala ni Lyra, normal lang ang bonding. Hindi niya alam may lihim na planong anak niya at ang ama nito. Pagdating nila sa kubo sa gitna ng taniman ng bulaklak, may picnic setup sa ilalim ng punong akasya. Mga larawan ni Lyra mula nung dalaga pa siya, hanggang sa pagbubuntis at hanggang sa unang yakap niya kay Amara. Tapos isang malit na notebook na nakapatong sa mesa. May sulat mula kay Amara. Sinulat ni Lucio pero base sa mga salitang paulit-ulit na sinasabi ng bata. Mama, thank you for loving me when I was small. Thank you for loving Papa even when he made you cry. Can we be one family? With dress and flowers and cake like you see in cartoons. Napatingin si Lyra, tahimik, nanginginig ang kamay at sa paglingon niya, naroon si Lucio, nakaluhod, walang singsingpat, walang ingranding drama. Tanging siya lang. Tapat, taimtim. Pagod na ring maghintay. Hindi ako perpekto, Lyra, pero lahat ng kakulangan ko pinunan mo. Sa'yo ko natutunan ang pagiging tunay na ama at higit sa lahat pagiging tao. Wala akong yaman na ibibigay ngayon kung hindi ang buong sarili ko. Ikaw ba ang gusto kong makasama habang buhay? Oo, ang tanong, ako rin ba ang gusto mong makasama? Hindi bilang ama ng anak mo, kung hindi bilang asawa mo? Tahimik si Lyra. Walang kaartehan, walang luha agad. Lumapit lang siya, hinawakan ang mukha ni Lucio. Ang dami mong pagkakamali noon, Lucio, pero mas marami kang pagsisikap ngayon. Hindi mo ko binili, hindi mo ko ginapos. Pero sa bawat araw na pinili mo ko, doon ako unti-unting pumayag. Kaya ang sagot ko, oo. Oo, Lucio, hindi dahil pinilit ako ng mundo. Kung hindi dahil pinili rin kita sa sarili kong oras, sa sarili kong paninindigan, at sa ilalim ng araw sa gitna ng mga tanim na bulaklak, sa simpleng mesa at notebook na may sulat ng isang bata, isang panibagong yugto ng kwento nila ang nagsimula. Hindi na bilang kasambahay at amo, hindi na bilang dalawang taong nagkamali, kung hindi bilang dalawang puso na pumili at nagpatawad. Hindi ingrande ang kasal, walang mamahaling hotel, walang designer gown, walang fireworks. Pero ang araw ng kasal ni Lyra at Lucio ay isa sa mga pinakamatibay na patunay na ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman nasusukat sa presyo ng venue, kung hindi sa tibay ng pangakong binitawan kahit na wala pang sinuman sa paligid. Ang simbahan ay isang maliit na kapilya sa Batangas, kung saan bininyagan si Amara. Puno ito ng puting tela, ilang tanim ng bulaklak mula sa hardin ni Lyra, at mga upuang may simpleng laso. Walang VIP guest, tanging mga taong tunay na bahagi ng paglalakbay nila. Si Isabel ay naroon, hindi nakaitim kundi nakaputi at bughaw. Tahimik siyang umupo sa likod pero sa buong seremonya, hindi siya tumigil sa pagngiti. Pagpasok ni Lyra sa simbahan, suot niyang isang simpleng long sleeve lace dress na siya mismo ang pumili. Hindi para magpakitang gilas, kundi para magmukhang siya pa rin. Isang babaeng hindi kailanman nagbago ng pagkatao para lang mapasama sa pangalan ng isang mayamang angkan. Si Lucio ay naghihintay sa harap, nakaputi, nanginginig ang kamay at sa sandaling nagtagpo ang mga mata nila, lahat ng sakit, galit at pagod ay tila naglaho. Dumating ang sandali ng mga panata. Sabi ni Lucio, pinili mo akong mahalin kahit wala akong maibigay noon kung hindi pangalan. Pero ngayon, ang inaalay ko sa iyo ay hindi pangalan, kundi sarili kong paninindigan. Hindi kita ipapahiya, hindi kita itatago at simula ngayon, ikaw na ang pangalan ng tahanan ko. Sabi ni Lyra, hindi kita pinili dahil sa apelyido mo. Pinili kita dahil kahit na ilang beses kang bumagsak, natuto kang bumangon. Hindi bilang lalaking may pera, kundi bilang taong may pananagutan. At sa bawat pagising mo sa tabi ko, paulit-ulit kong pipiliin na hindi lang maging asawa, kung hindi maging kaagapay sa lahat ng araw, kahit pa dumilim muli ang mundo. Pagkatapos ng seremonya, walang ingranding reception.
Sa ilalim lang ng mga parol sa bakuran, may kainan, may kantahan, may tawanan, may mga kwentong pabulong at tuksuhan sa bagong kasal. Sa gitna ng gabi habang tahimik na nagkakwentuhan sina Lyra at Lucio, sa ilalim ng punong mangga, maririnig ang tawa ni Amara na naglalaro sa tabi kasama ng mga pinsan. "Babe," bulong ni Lucio. "Anong pakiramdam?" "Ang alin, nakatabi mo sa pagtulog ang asawa ko." Napangiti si Lyra. Tumagilid, tinitigan siya sa mata. "Ngayon ikaw ng asawa ko, masarap ang pakiramdam. Pero mas masarap kasi hindi ko na kailangang itanong kung akin ka. Dahil araw-araw pinipili mo kami." At sa gabing iyon, habang tahimik ang mundo, isang pamilya ang natulog sa ilalim ng iisang bubong. Walang lihim, walang kahapon na hindi napatawad, walang bukas na kinatatakutan, kung hindi may panibagong simula. Ng isang kasal na hindi itinulak ng luho, kung hindi tinulak ng tunay na pagmamahalan. Hindi na si Lyra ang babaeng natatakot humarap sa mundo. Ngayon siya ay babaeng may tinig, may paninindigan, at may kwento na handang ipaglaban. Sa pagpasok niya sa isang event para sa mga kababaihan sa Maynila, naramdaman niya ang kakaibang tingin, hindi ng pangungutya, kung hindi respeto. Sa gitna ng kanyang talumpati, hawak ang mikropono, sinabi ni Lyra, "Hindi mo kailangang maging mayaman para maging karapat-dapat. Hindi mo kailangang sundin ang inaasahan ng iba para mahalin ang sarili mo. Ang tunay na halaga ng isang babae hindi nasusukat sa apelyido, posisyon o yaman, kung hindi sa tibay ng kanyang puso at lakas ng kanyang paninindigan." Nagpalakpakan ng mga dumalo. Sa bawat palakpak parang nabuwag ang mga tanong at pangamba na matagal nang bumabalot sa kanya. Pagkatapos ng programa, nilapitan siya ng isang dalaga. "Salamat po sa pagbabahagi niyo, Ginang. Sa kwento niyo, nakita kong pag-asa para sa sarili ko." At sa gabi habang naglalakad pa uwi si Lyra ay napaisip. Hindi pa tapos ang laban, pero ngayon ay may lakas akong harapin ang mundo bilang hindi lang kasambahay kundi bilang isang babae na may kwento, may dangal at may pamilya. Muling sumikat ang araw para kay Lyra at sa kanyang pamilya. Ang maliit na negosyo ni Lyra, Amara Made, ay lumalago. Ngunit higit pa dito, siya ngayon ay isang inspirasyon. Isang araw, habang abala sa paggawa ng mga produkto, may dumating na imbitasyon para kay Lyra. Isang talk sa isang university tungkol sa empowerment ng mga kababaihan. Bagamat kinakabahan, tinanggap niya ito. Sa harap ng mga estudyante, nilatag niya ang kwento ng pakikibaka, tagumpay at pag-ibig. "Ang buhay ko ay patunay na hindi hadlang ang kahirapan o ang status mo para mangarap. Ang mahalaga ay ang puso mong hindi sumusukot ang mga taong handang sumuporta." Habang natatapos ang talk ay may mga batang babae na lumapit kay Lyra. Isa sa kanila nagbigay ng liham na nagsasabing, "Salamat po, Miss Lyra. Dahil po sa inyo naniniwala kung kaya kong baguhin ang buhay ko." Sa bahay nagkwekwentuhan sila Lucio habang pinapanood si Amara na naglalaro. "Lyra, nakita mo na ba? Hindi na lang tayo nakatago sa dilim. Nagtatayo tayo ng liwanag." Ngumiti si Lyra. "Oo, Lucio, at habang may liwanag, may pag-asa, at sa piling mo't ni Amara, kayang-kaya kong abutin ang pangarap." Hindi nagtagal, isang araw ay dumating ang balita na may bagong problema sa negosyo ni Lyra. Isang malaking kumpanya ang nagreklamo sa kanilang produkto. Sinasabing nilabag nilang ilang patent. Nangamba si Lyra. Hindi niya alam kung paano haharapin ang ganyang klaseng problema. Ngunit sa tabi niya, naroon si Lucio. Matatag, handang sumuporta. "Hindi tayo magpapadala, babe. Alam ko malinis ang puso at produkto natin. Harapin natin ito ng magkasama." Nagsimula silang maghanap ng abogado, nag-research at nagplano ng hakbang. Sa kabila ng pagsubok, lalong naging matatag ang kanilang samahan. Hindi lang dahil sa negosyo, kundi dahil sa tiwala at pagmamahalan. Matapos ang ilang buwang laban sa legal na issue, lumabas ang hatol na pabor kina Lyra at Lucio. Napatunayan nilang lihitimo at malinis ang Amara Made. Hindi lang negosyo ang nanalo, kundi ang pamilya. Ang pag-ibig na hindi tinanggal ng unos. Ang tiwalang nilinang sa bawat araw na magkasama sila. Sa isang munting selebrasyon sa kanilang bahay, niyakap ni Lyra si Lucio at si Amara. "Salamat sa pagtitiwala, sa pagpili at sa paninindigan. Walang imposible kapag magkasama tayo," sagot ni Lucio. Sa pagtatapos ng gabi,
Habang nakayakap silang tatlo, naisip ni Lyra. Ano ang pakiramdam na katabi mo sa pagtulog ang asawa ko? Ngayon, alam niya na ang sagot. Ito ay kapayapaan, pag-ibig at tahanan. Isang kwentong hindi lang tungkol sa kanila kundi para sa lahat na nagmamahal ng buong puso. Ang tungkol kay Isabel. Special chapter. Si Lucio sa mata ng marami isang respetadong negosyante at asawa ni Isabel de Silvo, isang babaeng galing sa mayamang angkan, matalino at maimpluwensya. Ngunit sa likod ng mga kumikislap na ilaw ng kanilang marangyang bahay, may mga lihim na sugat na hindi napapansin ng iba. Isang gabi sa kanilang malaking tahanan, nag-away sina Lucio at Isabel. Hindi dahil sa isang maliit na bagay, kundi dahil sa mga taong hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaayos at mga pasaring na hindi na kayang itago. Hindi na kita mahal, Lucio, sabi ni Isabel. Malamig. Hindi tayo pareho ng gusto. Hindi ko kayang sakripisyo ang sarili ko para sa isang pamilya na parang kulungan. Hindi rin ako masaya. Isabel, sagot ni Lucio, pero ano pang magagawa ko? Para sa anak natin, para sa pangalan, para sa pamilya, ang anak nila. Wala silang anak na magkasama, ngunit may isang batang inilagaan ni Lucio at Isabel. Si Amara, anak ni Lyra. Ang kasambahay na naging tahanan ni Lucio sa gitna ng gulo. Habang lumalala ang relasyon nila, napilitan si Lucio na magdesisyon. Hindi niya kayang lokohin ang sarili. Hindi niya kayang ipagpatuloy ang kasal na walang pag-ibig. At lalong hindi niya kayang saktan si Lyra na naging haligi niya sa dilim. Kaya naghiwalay sila ni Isabel. Hindi sa katahimikan, kundi sa bagyong puno ng sakit at pagluha. Hindi perpekto ang kanilang paghihiwalay. May mga tanong na hindi nasagot. May mga sugat na nanatili. Ngunit ito ang naging daan para kay Lucio at Lyra na mabuo ang pamilya na matagal na nilang pinangarap. Sa ngayon, si Isabel ay tahimik na lumayo. Hindi na bahagi ng buhay nila, pero may respeto pa rin sa anak nila, si Amara. At sa puso ni Lyra, hindi siya kailanman naging kalaban, kung hindi isang babaeng nagbigay daan para sila ay magkaroon ng bagong simula. Isabel POV. Sa isang malaking silid na puno ng mga alaala, nakaupo si Isabel sa tabi ng bintana. Nakatingin sa ulan na bumubuhos sa labas. Hindi siya masaya, ngunit hindi rin siya galit. Sa isip ni Isabel, mahal ko si Lucio noon pero hindi ako mahal ng buong puso. Ang buhay namin ay puno ng mga pagkukunwari, mga salitang hindi nasasambit, mga luha na itinatago. Hindi ako ang babaeng inakala ko noon. Ako ang babaeng nahuli sa gulo ng pag-ibig na hindi na niya maramdaman. Isang gabi naglakad siya sa hardin, nag-iisa, nagmumuni. Bakit ganito? Bakit ako nasasaktan kahit ako ang asawa? Saan na ba tayo nagkamali? Dumating si Lucio sa tabi niya. Tahimik silang naglakad, hindi na kailangan ng mga salita. Pagkatapos ng ilang buwan, napagdesisyon na ni Isabel na ibigay ang kalayaan kay Lucio. Hindi ito pagtalikod, bulong niya sa sarili. Ito ay pag-ibig sa ibang paraan. Pagpapalaya sa isang taong hindi na masaya sa piling ko. Sa kanyang puso dala niya ang hangarin. Sana sa piling ni Lyra maging masaya siya. Sana doon niya matagpuan ang tahanan na hindi ko maibigay. At kahit malayo na siya, nanatili sa kanya ang respeto at pag-asa na magiging mabuti ang buhay ng lahat. Pagkatapos ng ilang saglit, tumingin si Isabel sa langit. Huminga ng malalim at ngumiti ng mahina. Hindi ako natalo sa pag-ibig. Natuto lang akong mahalin ang sarili ko muna. Nakatayo si Lyra sa harap ng bagong bukas na maliit na wellness shop na may pangalan sa Lyra na buhay. Isang play sa pangalan niya at sa salitang liriko dahil ito raw ang panibagong tula ng kanyang buhay. Hawak ang kamay ni Amara habang si Lucio ay abalang nag-aayos sa loob. Tahimik si Lyra. Hindi dahil may lungkot, kundi dahil may iniisip. Dati ang katahimikan ay takot. Ngayon ito ay kapayapaan. Kapayapaang pinaghirapan ko, pinagpaguran at pinili. Napalingon siya kay Lucio, ang lalaking dati kinatatakutan niyang mahalin. Ngayon ay katuwang niya sa lahat. Ngumiti siya. Sa kalagitnaan ng gabi, naglalakad si Lucio sa tabi ng ilog malapit sa kanilang bahay. Hawak niya ang isang sulat. Hindi galing kay Lyra, hindi rin para kay Lyra. Galing ito kay Isabel. Dumating mula sa ibang bansa. Hindi para buksan ng sugat kundi para isara ito ng maayos. Lucio, sulat ni Isabel. Ngayon naintindihan ko na. Minsan hindi sapat ang pagmamahal kung hindi kayo nakatingin sa parehong direksyon. Salamat sa pag-amin, sa pagiging totoo.
Kahit huli at salamat sa pagbitiw ng hindi sinisira ang pangalan ko. Lumuhod si Lucio sa tabi ng ilog, isang luha lang. Pero totoo, patawad at salamat Isabel. Hindi ka naging kalaban, naging salamin ka, ng lalaking ayoko manatili. Sa isang gallery sa Barcelona, Spain, si Isabel ay nakatayo sa harap ng sariling likhang sining. Isang painting, babae sa puting bestida, nakatanaw sa dagat. "Ma'am, sino po yan?" "Ako," sagot niya, "noong araw na tinanggap kong hindi lahat ng mahal mo ay para sa'yo." Tumayo siya ng tuwid, may dignidad, hindi bilang iniwang asawa, hindi bilang martir, kundi bilang babae na may sariling direksyon, sariling buhay. 3 araw, 3 puso, 3 paninindigan, hindi lahat ng sugat kailangang balikan. Pero lahat ng sugat ay may karapatang gumaling. At sa dulo, iisa ang kanilang tinahak, ang landas ng pag-unawa. Sa kwento ni Lyra, isang simpleng kasambahay na piniling maging tagapagdala ng isang lihim ng pag-ibig. Natutunan natin ang tunay na dangal ng babae ay hindi nasusukat sa estado kundi sa tapang niyang magmahal, magparaya at magpatawad. Sa pagitan ng isang lalaking hinati ng tungkulin at damdamin at isang asawang piniling lumaya kaysa lumaban. Isinilang ang isang kwentong hindi tungkol sa pagkapanalo sa pag-aagawan, kundi sa paglaya mula sa sugat ng kahapon at sa paninindigang piliin ang kapayapaan. Ang tunay na pamilya ay hindi nabubuo sa perpektong simula, kundi sa araw-araw ng pagpiling mahalin at magpakatotoo. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta. Muli ay magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.